Sa loob ng isang abalang martial arts training hall, agresibong nakipag-spar si Su-hong sa kanyang partner. Matapos magpalitan ng sunod-sunod na mabibigat na suntok, hinimas ng partner ang kanyang mga pasapasang braso, at napansin na sa wakas ay naabot na ni Su-hong ang subtle mastery level ng Vajra Fist. Ang pangatlo sa 5 yugto na maaaring paghesyan ng anumang martial art, entry mastery, proficient, subtle, grand achievement, at perfect completion. Pinuri niya ang walang kapantay na galing ni Su-hong sa klase bago sabihin pagod na siya, inimpeke ang kanyang mga gamit, at umuwi na para kumain. Di nagtagal, nilapitan ni Teacher Lee si Su-hong, at pinaalalahanan siya na ang 30,000 yuan na registration fee para sa martial science exam ay kailangan ng bayaran sa susunod na Lunes. Nakiusap si Su-hong ng ilang araw pa, ngunit tinanggihan siya ng may simpatya pero may diin. Ang mga patakaran ng paaralan ay hindi maaaring baluktutin. Dahil sa pagkadismaya, galit na sinuntok ni Su-hong ang hangin habang binabagabag ng napakalaking bayarin. Nakatira siya sa kanyang tiyahin at tiyuhin simula nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang beast disaster noong 3 taong gulang siya. Dahil nakita ang kanyang talento, lubos na sinuportahan ng kanyang umampong pamilya ang kanyang pagsasanay sa martial arts, isang napakakumikitang propesyon sa mapanganib na panahong ito. Gayunpaman, nakaramdam si Su-hong ng matinding pagkakasala. Alam na ang kanyang mga ambisyon ay lalo lamang nagpapahirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang nakatayo sa labas ng pinto ng kanilang apartment ng gabing iyon, narinig niya ang kanyang tiyahin at tiyuhin na nag-uusap tungkol sa kanilang mahirap na sitwasyong pinansyal. Inalok ng kanyang tiyuhin na itigil ang pag-inom ng gamot para makatipid, isang sakripisyong mariing tinutulan ng kanyang tiyahin, na nag-alok na kumuha ng pangalawang trabaho para lang mabayaran ang registration ni Su-hong. Tinatago ang kanyang pighati, pumasok si Su-hong sa apartment, tumanggi sa alok na hapunan dahil sa pagod at nagkulong sa kanyang kwarto. Habang nakahiga sa dilim, nagpasya siyang lutasin ang problema ng mag-isa upang hindi na maghirap ang kanyang pamilya. May alam siyang isang lugar kung saan makakakita ng 10,000 yuan sa loob lamang ng ilang araw. Kinabukasan, pumasok si Su-hong sa isang underground fighting arena na nakasuot ng Minotaur mask. Ipinakilala siya ng isang maingay na announcer sa nag-ingay na mga manonood, at ipinaliwanag na ang 4 na sunod-sunod na panalo ay magbibigay sa kanya ng 60,000 yuan na premyo. Inudyukan ng announcer na pasiglahin ang mga manonood, mayabang na idineklara ni Su-hong na hindi siya matatalo, na nagdulot ng galit na mga insulto at banta sa kanyang buhay. Hindi na tinag sa matinding hangaring pumatay, hinarap ni Su-hong ang kanyang unang kalaban. Mabilis niyang sinuri ang hindi matatag na tindig ng lalaki, madaling iniwasan ang isang atake, bago siya patumbahin sa isang malakas na saksak ng palad. Ang kanyang pangalawang kalaban ay kumpiyansang humamon sa kanya. Sinusubukan ang lakas ng kanyang Diamond Fist, direktang nakipagsabayan si Su-hong sa suntok ng lalaki. Nang mapagtantong mas mahina ang suntok ng kalaban at naiwang nakalantad ang kanyang gitnang bahagi ng katawan, nagpakawala si Su-hong ng isang malupit na suntok sa katawan na agad na nagtapos sa laban. Matapos ideklara ng announcer ang ikatlong sunod na panalo ni Su-hong, pinuri ng isang mayamang boss na nanonood mula sa e-room ang pambihirang lakas ng baguhan. Dahil nakakita ng perpektong pagkakataon para sa match fixing, inutusan ng boss ang isang tauhan na nagngangalang White Fox na i-recruit ang lalaki, at mahigpit na binalaan na huwag ibunyag ang kanyang tunay na katayuan bilang isang warrior. Naghanda si Su-hong para sa kanyang huling laban, tiwala na isang panalo na lang ang kailangan niya para makuha ang premyo. Nagulat ang mga manonood nang pumasok si White Fox sa ring, nagsismisan na pandaraya para sa isang quasi-warrior na lumaban sa tire na ito. Nang mapagtanto ang agwat sa hirap, nagpasya si Su-hong na ibuhos ang lahat sa kanyang unang dalaw. Gayunpaman, nang magpakawala siya ng mabigat na atake, kaswal itong sinangga ni White Fox. Nagpanik si Su-hong, napagtantong ang lakas ng kanyang kalaban ay higit pa sa isang quasi-warrior. Si White Fox ay isang tunay na warrior na sadya lang na pinipigilan ang kanyang enerhiya. Nagpakawala ng Thunder Rush Fist, sinuntok ni White Fox si Su-hong ng may nakakatakot na lakas. Habang naghihiyawan ang mga manonood sa nakamamatay na teknike, walang tigil na binugbog ni White Fox si Su-hong, kinukutya ang kanyang pagtatanggol at hinihiling na lumaban siya. Desperado at nawawalan na ng malay, bumagsak si Su-hong sa lona. Mayabang na tinapakan ang ulo ng nakahandusay na manlalaban, idineklara ni White Fox na hindi makikita ni Su-hong kahit 1 sentimo ng premyo. Sa halip, inalok niya ang pera kapalit ng kooperasyon ni Su-hong sa pag-aayos ng mga laban sa hinaharap para sa kanyang boss. Buong tapang na tinanggihan ni Su-hong ang walang hiyang alok, at kinuwestiyon kung paano pa nila matatawag ang kanilang sarili na mga martial artist na may galit. Nagbabala si White Fox na hindi makakayanan ang kapalit ng pagtanggi at sumugod na may ataking intensyong tuluyan siyang lumpuhin. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na hindi siya maaaring bumagsak dito, naisip ni Su-hong ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Dahil ayaw hayaang masayang ang kanilang mga taon ng sakripisyo o tanggapin ang isang madilim na hinaharap, pinilit niyang tumayo muli.
Biglang binalot ang kanyang katawan ng isang umuusok na sumasabog na aura, habang isang misteryosong asul na holographic system interface ang lumitaw sa kanyang harapan. Nang tanungin kung ano ang handa niyang ibigay para sa kanyang pamilya at paniniwala, umungol si So-hong na ibibigay niya ang lahat-lahat. Habang isinisigaw ang kanyang ganap na kahandaang isakripisyo ang lahat, biglang pinaliguan si So-hong ng gintong liwanag mula sa isang dambuhalang nagniningning na nilalang. Binigyan siya ng pagkakataon ng misteryosong nilalang, na nagpalabas ng isang gintong holographic interface na nagpapakita ng kanyang physical stats, martial skills, at isang bagong misyon. Isang nagniningning na puting clone niya ang lumitaw, at agad na sinimulang isagawa ang kanyang pangunahing teknike, ang Vajra Fist. Sa perpektong pagkakasunod-sunod, sabik na matuto mula sa walang kapintasang modelo. Aktibong nakipag-spar si So-hong sa clone. Kahit na tiniis niya ang mabibigat na suntok, namangha siyang pinanood ang mabilis na pagtaas ng kanyang martial arts proficiency sa mga system panel. Nang sa wakas ay mamaster ang teknike, napaluhod ang pagod na si So-hong, nagpasalamat sa system, at tinanggap ang utos na bumalik sa realidad. Walang kahirap-hirap siyang bumalik sa underground arena, sa gitna mismo ng kanyang laban kay White Fox. Habang nagpapakawala ang tiwaling manlalaban ng isang di umano'y hindi maiiwasang pangwakas na atake, biglang kumalmang itinuring ni So-hong na napakabagal ng atake. Walang kahirap-hirap siyang umiwas at nagpakawala ng isang mapaminsalang ganting suntok na agad na bumasag sa maskara ni White Fox. Habang nakatayong matagumpay sa ibabaw ng walang malay na mandirigma, at ang mga manonood ay tulalang nanonood, mariing hiningi ni So-hong ang kanyang premyo. Mabilis na nakabawi ang natarantang announcer at opisyal na iginawad sa Minotaur Masked Fighter ang 60,000 yuan na grand prize. Habang nanonood mula sa e-room, nabigla ang mayamang boss ng arena na ang isang hamak na martial apprentice ay na-master ang Vajra Fist. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nakasweet na tauhan na subaybayan ang nagwagi at alamin ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, habang galit na naghahanap ang dalawang lalaki sa isang madilim na eskinita, hindi nila napansin si So-hong na nakasuspinde ng pahalang sa itaas nila sa pagitan ng makipot na pader, tahimik na kinukutya ang kanilang pagsubaybay. Isang oras ang lumipas, nakaupo si So-hong sa hapagkainan ng kanilang apartment, ipinapakita ang isang malaking tumpok ng pera sa kanyang labis na nagulat na tiyahin at tiyuhin. Nang tanungin ng kanyang tiyuhin kung ninakawan niya ang isang bangko, kalmadong hinawakan ni So-hong ang kanilang mga kamay at nagsinungaling. Sinabing nagpa siya ang kanyang karaniwang madamot na dojo master na isponsor ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang pambihirang talento. Panatag sa kanyang kumpiyansang kilos, ipinahayag ng kanyang pamilya ang kanilang malalim na tiwala at pagmamalaki sa kanyang magandang kinabukasan. Umakyat sa rooftop ng apartment, nag-isang naupo si So-hong sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Labis na guminhawa na sa wakas ay nalutas na ang upa at gastusing medikal ng kanyang pamilya. Pinasalamatan ang milagrosong sistema sa paggawa ng panganib na maging kaligtasan. Sinuri niya ang kanyang interface at napansin ang isang hindi nagamit na currency na tinatawag na martial value na nakuha sa pagtalo sa kanyang mas mataas na antas na kalaban. Nang malaman na maaaring gamitin ang mga puntong ito para dagdagan ang base stats, inilaan niya ang natitirang balanse sa kanyang vitality. Agad na nagsara ang kanyang mga sugat mula sa arena at ang kanyang katawan ay bumulwak sa napakalaking pisikal na lakas. Nang mapagtantong naabot na ng kanyang vitality score ang antas ng isang quasi-martial artist, nakaramdam siya ng walang katapusang reserba ng lakas at mabilis na tumalon sa mga rooftop ng lungsod upang humanap ng lugar para subukan ang kanyang mga limitasyon. Nagpunta si So-hong sa drill ground ng Star City No. 1 High School na may ideyang subukan ang kanyang lakas sa isang level 1 power tester. Inipon niya ang lakas sa kanyang suntok, ibinuhos ang 70% ng kanyang lakas dito. Ibinagsak niya ang kanyang suntok sa makina at sinira ito. Nagdadalamhati si So-hong sa mababang kalidad ng makina at umaasang hindi siya pagbabayarin para dito. Nagising sa malakas na pagkasira, isang galit na security guard na nakapajama ang sumugod sa nasirang kagamitan. Walang kamalay-malay sa pagkakasangkot ni So-hong, maling isinisi ng matandang lalaki ang pinsala sa dalawang iba pang kilalang-kilalang estudyante. Galit na nanumpa natuturuan sila ng leksyon sa sandaling magsimula ang semestre. Sa loob ng gymnasium ng Star City No. 1 High School, nagsismisan ang mga estudyante tungkol sa di umano'y nangungunang henyo ng paaralan, si Chen Shan, na nabugbog matapos akuin ang sisi sa nasirang combat tester noong nakaraang gabi. Mabilis na pinatahimik ng principal ang pagtitipon, ipinakilala ang Tier 3 warrior na si Chen Chen bilang isang guest instructor upang magturo ng isang C-rank martial art na tinatawag na Thunder Rush Fist. Nakilala ang nakakatakot na teknike mula sa kanyang laban kay White Fox, nagpa siya si So-hong na lubusang samantalahin ang pambihirang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Chen Chen na ang pagkamaster sa sining ay sinusukat sa bilang ng mga kulog na nalilikha sa isang suntok, mula sa isang kulog para sa isang baguhan hanggang 9 na kulog sa perpektong pagkumpleto. Matapos laktawan ang mga pagbati at ipakita ang sequence ng 10 beses, iniwan ang mga estudyante upang magsanay.
Makalipas ang ilang oras, ang pagod na klase ay halos walang progreso. Habang si Chen Shan ay nakagawa ng isang kulog na nakakuha ng papuri mula sa principal, ngunit isang mapanlibak na tawa lamang mula kay Chen Chan. Kapansin-pansing wala si Suhong sa kanyang pwesto sa sahig ng iwen. Naglalakad sa labas ng gusali, biglang nagulat si Chen Chan at ang principal sa malalakas na pagtama. Sa di kalayuan, natanaw nila ang isang hindi kilalang estudyante na nakauniporme ng paaralan na nagsasanay mag-isa. Sa kanilang lubos na pagkasindak at pagkamangha, nagpakawala ang estudyante ng isang perpektong main clap thunder rush fist na senyales ng perpektong pagkumpleto. Ang pagsaksi sa imposibleng pagkamaster na ito ay nagdulot ng biglaang kaliwanagan para kay Chen Chan, na agad na bumasag sa kanyang sariling martial bottleneck upang makamit ang isang 8-clap punch. Desperadong makilala ang henyo, nagmadali ang dalawang lalaki sa buong campus, ngunit nawala na si Suhong. Naglalakad-lakad sa mga kalsada ng lungsod, sinuri ng pagod na si Suhong ang kanyang system interface. Nang mapagtantong kailangan niya ngayon ng martial Dao points upang umabante sa Warrior Realm, naisip niya kung ang mga normal na sparring match ay maaaring magbigay nito sa halip na mga labanang buhay at kamatayan. Pagdating sa kanyang lugar ng trabaho, ang Rage Thunder Dojo, pinanood ni Suhong ang isang klase ng sibat kasama ang isang katrabaho. Naantala ang aralin ng isang agresibong disipulo na may lilang buhok na naggangalang Lian ang marahas na sinipa ang isang kaklase sa sahig, mayabang na nagrereklamo tungkol sa kalidad ng kanilang pagtuturo. Nang magpakawala ng isa pang atake si Lian, sinalubong ni Suhong ang kanyang kamao, at magalang na hiniling na huminto na lang sa magaang pagdikit. Na insulto, hinamon siya ni Lian sa isang laban sa ring at kalmadong pumayag si Suhong na pagbigyan siya. Natigil ang komprontasyon nang pumasok sa hall ang mayabang na instructor ni Lian. Inanunsyo na ito ang kanyang huling araw sa pagtuturo ng Rage Sea Spear Technique, nagsagawa ang instructor ng isang mabilis na demonstration. Habang inisingi siya na hindi rin naman ito matututunan ng walang kwentang klase, agad siyang lumabas, iniwan ang mga estudyante na nagrereklamo tungkol sa panloloko. Gayunpaman, umaasa lamang sa kanyang pinahusay na pangunawa, isinapuso ni Suhong ang pangunahing galaw, na inihahalin tulad ito sa isang flawed dragon na sumisid sa walang katapusang alon. Kinuha ang isang sibat, walang kapintasang isinagawa niya ang porma, at ang kanyang sandata ay agad na bumulwak sa isang nakikitang water aura. Pagbalik sa hall, naintriga si Lian sa ipinakita. Sabik na subukan kung si Suhong ay isang tunay na henyo, hinamon siya ng mayabang na disipulo sa isang spar. Binaliwala ang babala ng kanyang katrabaho tungkol sa tunay na lakas ni Lian, magalang na humingi ng gabay si Suhong at inihanda ang kanyang sandata. Tumalon pasulong, inilabas ni Lian ang Rage Sea Spear Technique sa Subtle Mastery level. Walang kaba, madaling sinalag ni Suhong ang mabigat at agresibong atake gamit ang proficient level ng parehong teknik. Iniwan ang mayabang na disipulo na nakatulala sa sobrang gulat. Madaling winasak ni Suhong ang sandata ni Lian, tinalo ang mayabang na disipulo gamit ang proficient level ng Raging Sea Spear Technique. Agad na ginantimpalaan ng system interface si Suhong ng 35 martial points sa pagtalo sa isang kalaban na mas mataas ang level, na nagpa-realize sa kanya na pwede siyang ligtas na mag-ipon ng points sa pamamagitan ng mga karaniwang sparring match. Dahil sa pagkabigo sa di kapanipaniwalang pagkatalo at pagkwestiyon sa kanyang mga taon ng mahirap na pagsasanay, tuluyang nawala sa sarili si Lian, at nagpakawala ng isang desperadong suntok sa mukha ni Suhong. Kaswal lang na tiningnan ni Suhong ang suntok bago na magitan ang isang senior, sinampal ang kanyang disipulo sa mukha dahil sa hindi magandang asal nito. Humingi ng paumanhin ang instructor kay Suhong sa kakulangan ng disiplina, habang lihim na namamangha sa hindi pa nagagawang bilis ng pagkatuto ng binata. Habang pauwi noong gabing iyon, nagpasya si Suhong na bumili ng isang high-grade alloy spear para sa kanyang nalalapit na mga pagsusulit sa eskwelahan. Gayunpaman, nang makita ang presyong halos 70,000 yuan sa isang lokal na tindahan ng armas, napagtanto niya na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang pondo para sa sandata at sa mga gastusin sa gamot ng kanyang tiyahin. Sa paghahanap ng ibang mapagkakakitaan, nakuha ang kanyang atensyon ng isang pampublikong anunsyo na nag-aalok ng malaking perang gantimpala para sa mga martial artist na handang manghuli ng dumaraming mababangis na hayop sa labas ng lungsod. Pagbalik sa kanyang apartment, narinig ni Suhong ang kanyang tiyahin at tiyuhin na pinag-uusapan ang kanilang pangangailangang magpatuloy sa pagtatrabaho para makapag-ipon para sa kanyang magastos na kinabukasan sa martial arts. Pagpasok sa loob, minasahe niya ang balikat ng kanyang tiyuhin at hinikayat itong magretiro na. Ngunit matigas na iginiit ng matandang lalaki na kumita ng kaunti para sa pang-araw-araw na gastusin, para hindi lahat ng pasanin ay mapunta kay Suhong. Napagtanto na hindi kailanman magiging panatag ang kanyang pamilya para magpahinga maliban kung makakakuha siya ng malaking kayamanan, pinagtibay ni Suhong ang kanyang desisyon na manghuli. Nang maglaon, habang nakatayo sa labas ng gusali, inilaan niya ang lahat ng kanyang bagong nakuhang points sa kanyang vitality stat, itinutulak ang kanyang pisikal na lakas sa pinakadulo ng tunay na martial artist realm.
Pagkatapos ay ginugol niya ang sumunod na 2 araw sa pagpapagod sa sarili sa gymnasium ng eskwelahan hanggang sa maabot ng lahat ng kanyang combat techniques ang perfection stage. Handa na pagsapit ng Sabado, naglakbay si Su Hong sa siksikang Star City Martial Artist Base. Habang tinitingnan ang isang bounty pamphlet, napansin niya ang malalaking bayad para sa iba't ibang tier ng mga halimaw. Bagaman, nasuklam siya nang malaman na kailangang isumite ng mga mangangaso ang mga putol na kaliwang tenga bilang primitive na patunay ng kanilang mga napatay. Naantala ang kanyang pagbabasa ng isang maingay na grupo ang sumingit sa karamihan, pinamumunuan ng isang mayabang na lalaking blonde na tinatawag ng mga tao na Young Master Ye. Nang marinig ang chismis tungkol sa kamakailang nakakahiyang pagkatalo ni Ye, nakilala ni Su Hong ang kasuotan at aura ng lalaki. Siya si White Fox, ang tiwaling manlalaban mula sa underground arena, na kasalukuyang ginagamit ang kanyang estado bilang pamangkin ng base direktor. Alam niya na ang mga tao sa ilang ay maaaring kasing delikado ng mga halimaw. Dumaan si Su Hong sa exit gate, kinukumpirma sa isang nagdududang gwardiya na lalabas siyang mag-isa. Matapos maglakad sa labas ng kabubatan sa loob ng 2 oras nang walang nakikitang target, mas pumasok pa siya sa kakahuyan. Natapos ang kanyang paghahanap ng sa wakas ay makatagpo siya ng isang buhay na initial stage Nether Moon Wolf, na agad nagpakawala ng isang mabangis na atungal at sumugod sa kanya. Mabilis na natapos ang Nether Moon Wolf nang gumanti si Su Hong gamit ang isang Thunderclap Fist na may kidlat. Hindi nagtagal, isang sumusugod na rank 1 mid-stage Ragging Black Bear ang natumba rin ng ganoon kadali. Tuwang-tuwa sa katotohanan ng pakikipaglaban sa mga halimaw at sa kanyang madaling panalo, kinuha ni Su Hong ang tenga ng oso gamit ang isang kutsilyo. Agad na lumitaw ang isang system notification na kumukumpirma na sa wakas ay nakalikom na siya ng sapat na martial points para makapasok sa True Martial Artist Realm. Bago pa niya maproseso ang tagumpay, isang napakatinding aura ang pumukaw sa kanyang atensyon papasok sa kabubatan. Natuklasan niya ang isang malaking rank 1 late-stage Black Jade Giant Python na nananakot sa isang grupo ng mga mangangaso. Sino ba namang gago ang nakaisip ng mga pangalan na to? Namamangha sa bilis ng dambuhalang halimaw, pinanood ni Su Hong habang brutal na inihampas ng hayop ang isa sa mga lalaki sa isang batong pader. Mahinang umubo sa sakit ang mangangaso bago tuluyang mamatay sa kanyang mga sugat. Lumapit sa nakahandusay na lalaki, taimtim na nagpaalam si Su Hong na hiramin ang kanyang sandata at kinuha ang naiwang sibat. Mabilis na ibinaling ng dambuhalang python ang galit nito sa bagong dating. Dahil alam niyang ang pagtalo sa isang late stage na halimaw ay karaniwang nangangailangan ng isang team, umasa si Su Hong ng buo sa kanyang mga bagong perpektong kasanayan para lumaban mag-isa. Madali niyang naiwasan ang mabilis na mga atake ng ahas gamit ang kanyang void step, pagkatapos ay umatake. Tinusok ang makapal na kaliskis nito gamit ang isang malakas na raging sea spear thrust. Dahil alam niyang ang malaking agwat ng kanilang laki ay hadlang sa isang mabilis na nakamamatay na suntok, bumuo si Su Hong ng isang hit-and-run tactic. Nagplano siyang sumuntok, agad na lumayo, maghanap ng isa pang pagkakataon at mabilis na umatras, hinarang ang isang mapanirang hagupit ng buntot gamit ang kanyang perpektong Thunderclap Fist. Sistematiko niyang pinahina ang halimaw sa loob ng ilang mahihirap na round. Pagod, ngunit kontento na gumagana ang kanyang diskarte, napansin ni Su Hong ang panginginig ng dambuhalang python na malinaw na nasa sukdulan na. Muling lumakas, inihanda niya ang kanyang sibat para tapusin ang laban. Bigla, isang malademonyong tawa ang umalingaw mula mismo sa kanyang likuran. Isang lalaking nakamaskara na may nag-aapoy na kamao ang tumambang kay Su Hong, nagpakawala ng isang mapanirang atake mula sa likod na nagpatalsik sa kanya sa isang batong pader. Habang umuubo sa sakit, tinanong ni Su Hong kung sino ang umatake sa kanya. Lumabas mula sa dilim ng kagubatan kasama ang kanyang mga armadong alagad, binati ng mayabang na Young Master Ye ang kanyang dating kalaban sa arena. Mayabang na iminungkahi na ibigay ni Su Hong sa kanya ang nanghihinang dambuhalang python. Sa pag-akalang natagpuan lang ni Su Hong ang nag-agaw buhay na Black Jade Giant Python, hiningi niya na ibigay sa kanya ang halimaw. Nang biglang umatake ng patago ang isang nakamaskarang alagad, madaling naharang ni Su Hong ang atake gamit ang isang perpektong Vajra Fist. Nang makilala ang signature technique, agad na natukoy ni Ye si Su Hong bilang ang Minotaur mula sa underground arena, at galit na inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Dahil dehado sa bilang at naubusan ng vitality mula sa kanyang pakikipaglaban sa halimaw, taktikang umatras si Su Hong sa makapal na kakahuyan. Habang walang-wang siyang hinahabol ng mga alagad sa pagitan ng mga puno, gumamit si Su Hong ng hit-and-run tactics, tinatambangan at pinapatay sila isa-isa gamit ang kanyang perpektong Void Step at Thunderclap Fist. Nang mapagtanto na ang kanyang mga tauhan ay natatalo sa napakataas na antas ng mga teknike, isang desperado at galit na si Ye ang direktang nakipaglaban kay Su Hong. Nagpakawala ng isang malakas na energy attack na tinatawag na Void Shattering Finger. Sa kanilang sagupaan, nagkamali si Ye. Nagbanta siyang papatayin ang buong pamilya ni Su Hong kung maglalakas loob itong lumaban. Ang banta ay agad na nagpaalab ng isang malamig at walang awang galit kay Su Hong.
Ganap na binaliwala ang desperadong pagtatangka ni Ye na gamitin ang politikal na posisyon ng kanyang tiyuhin sa base bilang panangga, walang pigil na umatake si Su-hong. Isang mapanirang atake ng kamao na kulay pula ang tumama sa mukha ni Ye na nagpaluhod sa mayabang na Young Master. Duguan at takot, desperadong kinuwestiyon ni Ye kung paano nagkaroon si Su-hong ng ganoong kalakas na lakas ng hindi man lang isang tunay na martial artist. Bago pa maibigay ni Su-hong ang huling suntok, isang malaking anino ang bumalot sa kanila. Ang Black Jade Giant Python, naganap ng nakabawi ng lakas habang naglalaban ang mga tao, ay biglang tumayo at marahas na dinurog si Ye hanggang mamatay sa ilalim ng malaki nitong katawan. Dahil sa inis na nagsayang siya ng masyadong maraming oras sa pagharap sa pananambang, inihanda muli ni Su-hong ang kanyang sibat para harapin ang ganap ng nakabawing halimaw. Hiwa-hiwalay sa makapal na kakahuyan, hinanap ng mga alagad ni Ye Feng ang kanilang pinuno bago umatake si Su-hong. Sa gitna ng labanan, biglang lumitaw ang Black Jade Giant Python at inatake ang mga masasamang loob na di sinasadyang nagbigay kay Su-hong ng indirect kill points sa pamamagitan ng kanyang system interface. Nang mapagtantong mayroon na siyang sapat na puntos para maging isang tunay na martial artist, umatras si Su-hong sa isang kalapit na kuweba para ligtas na i-upgrade ang kanyang stats, habang nagwawala sa labas ang dambuhalang ahas. Inilagak ang kanyang naipong puntos, pinanood ni Su-hong na umabot sa 100 ang kanyang vitality. Dumaloy ang kanyang dugo na parang magmasa init habang inanunsyo ng system ang kanyang opisyal na pag-akyat bilang isang Tier 1 martial artist. Pinalakas ng isang kumikinang na pulang aura, isang tuwang-tuwang si Su-hong ang lumabas sa kuweba at idineklara na siya na ang susunod, direktang hinarang ang atake ng buntot ng Python gamit ang isang Vajra Fist. Umatake mula sa itaas, idiniin niya ang dambuhalang halimaw sa lupa gamit ang isang mapanirang Thunder Rush Fist na matagumpay na pumatay dito. Nang mapagtanto na walang tenga ang mga ahas na kailangan para sa pagkolekta ng bounty, nilapitan na lang ni Su-hong ang nadurog na bangkay ni Ye Feng. Malamig na sinabi na nakalusot ng madali ang mayabang na Young Master. Habang kinakapkapan ang katawan, natuklasan niya ang isang rank manual para sa Void Breaking Finger Technique. Bumalik si Su-hong sa kuweba noong gabing iyon, gamit ang kanyang system clone upang mabilis na mamaster ang high-level energy beam sa kabila ng matinding pisikal na hirap na dulot ng pagsasanay. Pagkalipas ng 3 araw, sinubukan ni Su-hong ang kanyang bagong perpektong kasanayan sa pamamagitan ng ganap na pagwasak sa isang sumusugod na ligaw na oso gamit ang isang malaking energy strike. Kontento sa nakakatakot na kapangyarihan, nagpasya siyang oras na para bumalik sa martial artist base. Sa settlement desk, isinumite ni Su-hong ang isang malaking sako ng mga tenga ng halimaw. Binilang ng receptionist ang lahat sa mahigit 400,000 Blue Star coins, na ikinagulat ng mga nakapaligid na mga ngaso sa napakalaking kita mula sa isang solo hunt. Kinabahan si Su-hong na pagtanto na masyadong kapansin-pansin ang kanyang tagumpay. Bigla, marahas na hinarangan ang pasukan ng pasilidad. Si Supervisor Ye, galit na galit sa pagkamatay ng kanyang pamangkin na si Ye Feng at 4 na martial artist ng base, inutusan ang kanyang mga gwardiya na huwag hayaang may makatakas. Habang lihim na ipinagdiriwang ng mga tao ang pagkamatay ng kilalang salot, inanunsyo ni Supervisor Ye na nawawala ang rank manual ni Ye Feng at nag-utos ng mahigpit na body search sa bawat mga ngaso para alisin ang hinala. Umaasang maitatago ng pagkakasangkot ng Python ang kanyang ginawa, sinubukan ni Su-hong na tahimik na tumakas habang nagkakawatak-watak ang mga tao. Gayunpaman, namarkahan na siya dahil sa kanyang malaking kita. Direkta siyang hinarang ni Supervisor Ye, naglalabas ng isang mapanganib na aura habang pinupuri ang kamangha-manghang kakayahan ni Su-hong. Habang madilim na sinasabi na kahit paano ay nagawa ng binata na manghuli ng halagang 400,000 na halimaw ng mag-isa. Inakusahan siya ni Ye na kinuha ang gamit ng kanyang namatay na pamangkin at nag-utos ng paghahanap. Agresibong inilabas ni Su-hong ang kanyang sibat, ginamit ang kanyang estado bilang isang estudyante ng Star City No. 1 High para mag-atubili ang supervisor. Dahil ayaw galitin ang kilalang maprotektang punong guro ng eskwelahan, ang maingat sa politika na si Ye ay nag-alok ng 1,000,000 coin na suhol para sa isang payapang pagkakap, na kalmadong tinaasan ni Su-hong hanggang 30,000. Hinanap ng mga gwardyang may nag-aapoy na kamao ang binata, ngunit walang natagpuan. Matapos bayaran ng suhol, pinalaya siya ni Ye, ibinaling ang kanyang galit na lockdown sa iba pang mga naguguluhang mga ngaso. Umatras sa isang underground hotel room, sinuri ni Su-hong ang kanyang 534 na naipong martial points. Dahil sa kuryosidad sa mga pisyolohikal na limitasyon ng kanyang system, ibinuhos niya ang mga puntos sa kanyang mortal na katawan. Nagdulot ang upgrade na pansamantalang magmutate ang kanyang katawan sa isang malaking maskuladong halimaw na naglalabas ng walang katapusang hilaw na pisikal na kapangyarihan. Gumaan ang loob ng unti-unting bumalik sa normal ang kanyang katawan, tinapos niya ang kanyang mga paghahanda at umalis para sa kanyang opisyal na sertipikasyon. Pagdating sa Star City Martial Artist Association, nalaman ni Su-hong ang ranggo. Ang mga pangunahing kinakailangan ay 100 vitality at 1,000 combat power.
Matapos panoorin ang isang karibal na disipulo ng dojo na nagngangalang Liming na matagumpay na pumasa na may kahanga-hangang combat score na 1,763, si So-hong naman ang sumubok sa vitality tester. Kaswal siyang nakakuha ng imposibleng 123 na ikinagulat ng examiner at tuluyang sumira sa pag-isip ng dating mayabang na si Liming. Lumipat sa heavy combat power testing machine, nagpa siya si So-hong na magtimpi. Kinakalkula na ang paggamit lamang ng 50% ng kanyang lakas ay sapat na para ligtas na pumasa. Hindi na ginamit ang kanyang martial arts, sinuntok niya ang makina gamit lamang ang purong pisikal na lakas. Marahas na pinatalsik ng suntok ang dambuhalang tester sa kabilang dulo ng hall na may kasamang bakas ng asul na enerhiya. Habang ipinapakita ng basag na screen ang mataas na score na 3,004, naghiyawan sa gulat ang mga tao. Habang pinapanood ang eksena mula sa isang balkonahe, sa wakas ay natanto ni Instructor Jiang Ming at ng kanyang disipulo, si Lian, ang nakakatakot na lalim ng pagiging kakaiba ni Su-hong. Samantala, sa loob ng pasilidad, naabala ang sobrang stress na presidente ng asosasyon na si Wu Lingxian ng isang nagpapanik na tauhan na isinisigaw ang hindi kapani-paniwalang ulat tungkol sa batang halimaw na kalalampas lang sa kanilang mga talaan sa pagsusuri. Habang inaalalayan ng isang staff si Su-hong paakyat sa escalator ng Central Hall para irehistro ang kanyang bagong pagkakakilanlan at kunin ang kanyang allowance, bigla silang hinarang ni Presidente Wu Lingxian. Pinaalis ang kanyang tauhan, personal na inasikaso ng branch president ang batang henyo. Habang ginagabayan siya papasok sa kanyang opisina, sarkastiko niyang sinabi na sinubukan ng kanyang high school principal na itago ang kanyang napakalaking henyo. Nang sabihin ni Su-hong na kailangan niya ng guidance teknike, itinaas ni Wu Lingxian ang kanyang palad at nagpaapoy ng isang mabagsik na umiikot na bolang apoy. Ipinaliwanag niya na ang mga pamamaraang ito ay hindi lamang sumisipsip ng espiritual na enerhiya para sa cultivation. Direktang nilalagyan nito ang mga pisikal na atake ng isang martial artist ng mapanirang elemental na bagsik at lubos na nagpapalawak ng kanilang attack range. Pagkatapos ay tinuruan niya siya tungkol sa mga pangunahing batas ng cultivation at ipinaliwanag ang elemental system. Ang espiritual na enerhiya ay may 7 magkakaibang katangian. Metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, kulog at hangin. Habang maingat niyang binanggit na ang bawat elemento ay may sariling kakaibang taktikal na kalamangan at kahinaan sa labanan. Ipinakita niya ang isang malinaw na bolang kristal para subukan ang kanyang elemental compatibility. Ipinagmalaki ng presidente ang kanyang sariling 80% affinity at hinulaan na maaaring lumampas sa 70 ang bata. Gayunpaman, sa sandaling ilagay ni So-hong ang kanyang mga kamay sa makinis na globo, sumabog ito sa isang nakakasilaw na pulang liwanag na pumuno sa silid. Nagtataglay siya ng isang imposibleng perpektong 100% compatibility sa fire attribute. At makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang parehong ganap na pagiging perpekto sa kulog at hangin. Lubos na nagulat nang malaman na ang kanyang compatibility ay ganap na sagad sa lahat ng 7 elemento. Isang labis na napakumbabang si Wu Lingxian ang napaupo sa kanyang sopa. Sa isang punto, itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang top-tier na henyo. Ngunit nang makaharap ng isang kaaway na lumalabag sa sentido komon, napagtanto niyang isa lamang siyang ordinaryong tao. Napagtanto niya na upang talunin ang isang nilalang na lumalabag sa sentido komon, kailangan mong maging isang taong higit pa sa sentido komon. Bagamat mahigpit siyang binalaan na ang pag-aaral ng maraming elemento ng sabay-sabay ay karaniwang nagpapabagal sa pag-unlad ng isang martial artist sa loob ng mga dekada, matigas na hiningi ni So-hong ang lahat ng 7 manual, na tumatangging sayangin ang kanyang pambihirang potensyal. Nag-aatubiling sumang-ayon na subukan niya, binalaan siya ng presidente tungkol sa tumitinding madugong labanan sa All Heavens Battlefield laban sa napakaraming lahi. Nangako siyang irerekomenda siya sa isang elite wartime genius training camp kung makukuha niya ang unang pwesto sa kanyang paparating na mga pagsusulit sa paaralan. Habang papalayo sa gusali ng asosasyon, naalala ni So-hong ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa mismong digmaang iyon 1 dekada na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay tumigas na may matinding determinasyon na protektahan ang kanyang natitirang pamilya. Pagdating sa bahay, ipinakita niya ang kanyang opisyal na Rank 1 certificate at ang kanyang bagong 1,000 credit na buwanang allowance card. Dahil sa sobrang kagalakan, umiyak ang kanyang tiya at tiyo nang may malaking ginhawa. Sa wakas, malaya na sa kanilang desperadong pakikibaka sa pananalapi, habang opisyal na nangako si So-hong na itataguyod ang pamilya mula ngayon. Gabi na sa bubong ng kanyang apartment building, sabik na sinimulan ni So-hong ang kanyang bagong Heavenly Flame Guidance Technique. Ginamit ang matinding init, sumuntok siya ng malakas sa hangin, ngunit ang umiikot na apoy ay agad na namatay at naging isang hindi nakakapinsalang singaw na walang dalang anumang lakas. Nalito sa kahina-hinalang resulta, tiningnan ni So-hong ang kanyang holographic interface. Natuklasan niya na ang teknike ay nakarehistro lamang bilang isang level 1 skill na nagdulot ng isang biglaang kapanapanabik na realisasyon.
Hindi tulad ng mga ordinaryong martial artist na kailangang gumugol ng maraming taon sa pagmemedita para sumipsip ng elemental na enerhiya, ang kanyang system ay maaaring artipisyal na pilitin ang mga guidance technique na mag-level up. Sinubukan ni Su-hong na gamitin ang kanyang system interface para i-upgrade ang kanyang bagong Heavenly Flame guidance technique, ngunit sinalubong lamang siya ng isang malinaw na babala ng insufficient martial points. Tinanggap na lang nakikita siya ng puntos sa ibang pagkakataon, ginugol niya ang sumunod na ilang oras sa manumanong pag-cultivate ng natitirang 6 na elemental technique sa level 1. Habang nag-ipon ang mga espiritual na enerhiya ng lahat ng 7 elemento sa loob ng kanyang katawan, marahas nilang itinutulak ang isa't isa na nagdulot sa kanya ng matinding pisikal na paghihirap at nagpapakita kung bakit ang ibang mga henyo ay natatagalan ng mga dekada sa pagsisikap na masterin ang lahat ng ito. Tumangging sumuko, sinubukan ni Su-hong na piliting pagsamahin ang mga katangian ng apoy at kulob. Nangangatwiran na ang kanilang magkatulad na lubos na opensibong katangian ay maaaring maghalo. Ang kanyang mga unang pagtatangka ay marahas na nagbanggaan at naging mga ligaw na kislap, ngunit matigas niyang pinilit ang kanyang mga limitasyon sa buong gabi. Pagsapit ng bukang liwayway, isang pinagpapawisan at pagod na si Su-hong ang sa wakas ay nagtagumpay, na-stabilize ang isang kumakaluskos na gintong kahel na globo ng pinagsamang maapoy na kidlat sa kanyang palad. Sabik na patunayan ang kanyang bagong lakas, naglakbay si Su-hong sa Star City Citizen Martial Arts Plaza at lumapit sa isang mabigat na metal na Rank 3 Combat Power Tester. Pinipigilan ang kanyang lakas sa 30% lamang, sinuntok niya ang makina gamit ang purong enerhiya ng kulob, at nakakuha ng kahanga-hangang iskor na 2,343. Muling naghanda, ginamit niya ang kanyang bagong pinagsamang enerhiya ng kulog at apoy. Humakbang siya sa atake at nagpakawala ng isang mapanirang suntok. Marahas na yumanig ang kinetic blast sa dambuhalang makina at bumasag sa digital display habang nagrehistro ito ng hindi kapani-paniwalang 3,041. Namangha na ang kanyang pinigilang dual-element na atake ay nalampasan ang lakas ng isang Rank 1 high stage na martial artist. Napagtanto ni Su-hong na ang isang 3-element fusion ay kasalukuyang lampas sa kanyang mga limitasyon. Nagpasya siyang mangolekta ng mga kinakailangang martial points sa kanyang paparating na pagsusulit sa paaralan. Kinabukasan sa Star City High No. 1, tumayo si Principal Lik Xingshan sa harap ng mga nagtipong mag-aaral. Inanunsyo niya na dahil sa lumalalang digmaan sa frontlines, ang 3 nangungunang mag-aaral mula sa buwanang pagsusulit ay isasama sa isang elite at saganang Genius Training Camp. Habang nagbubulungan ang mga tao, narinig ni Su-hong ang mga kaklase na nagsisismisan na ang kanyang mga karibal, sina Chen Shan at Li Tu, ay parehong umabot sa Rank 1 matapos makatanggap ng pribadong pagtuturo mula sa Tier 3 warrior na si Chen Chen. Hindi na tinag, buong kumpiyansang nagpasya si Su-hong na ipakita sa buong paaralan kung sino ang tunay na numero 1 henyo. Sa malapit na area, nilapitan ni Dojo Master Zhang Ming at ng kanyang disipulong si Lian ang stress na si Principal Li. Mayabang na ininsulto ang kalidad ng mga mag-aaral ng paaralan, iminungkahi ni Zhang Ming na makipag-spar ang kanyang disipulo sa mananalo sa unang pwesto sa pagsusulit upang ipahiya sa publiko ang institusyon. Ngunit habang tinitingnan nila ang mga tao, biglang nakita ni Lian si Su-hong, at agad na naalala ang nakakatakot na eksena ng batang kaswal na sinira ang isang tester ng asosasyon sa isang 3,000 na atake. Parehong pinagpawisan ng malamig ang master at disipulo. Ganap na isinuko ang kanyang pagmamalaki, isang takot na si Zhang Ming ang marahas na umatras, labis na humihingi ng paumanhin kay Principal Li, at malakas na idineklara na basura ang kanyang sariling disipulo, na lubos na umamin ng pagkatalo. Dahil walang alam sa tunay na lakas ni Su-hong, lubos na nalito ang principal, at maling inakala ang biglaang pagsuko bilang isang masakit na sarkasmo. Samantala, tinawag si Su-hong sa sahig ng arena para sa kanyang unang laban sa isang quasi-martial artist na nagngangalang Chen Peng. Sa pag-akalang madali lang ang laban, nagsimulang magsalita ng masama si Chen Peng tungkol kay Su-hong. Nang hindi man lang nababago ang kanyang kalmadong ekspresyon, nagpakawala si Su-hong ng isang napakabilis at walang kahirap-hirap na bakhan. Habang bumagsak ang bata na walang malay mula sa iisang galaw, ang mga nakapaligid na estudyante at guro ay sumabog sa lubos na pagkabigla. Habang kaswal na naglalakad si Su-hong palabas ng arena, matapos ang walang kahirap-hirap na knockout, nagbulungan sa hindi paniniwala ang mga nagsitsismisang tao. Nagtataka kung ang simpleng estudyante ay talagang isang nakatagong Tier 1 martial artist. Sa E-section, napagtanto ng pinagpapawisang si Principal Li ang kanyang lubos na kapabayaan sa pagtatago ng ganitong talento at tinanong si Chen Chen kung saan nagmula ang bata. Mabilis na umusad ang torneo sa semifinals na nagharap sa mga karibal ni Su-hong, sina Chen Shan at Li Tu, laban sa isa't isa. Ang pantay na laban ay tumindi nang ilabas ni Chen Shan ang kanyang Tier 3 Marrow Fist. Ang kanyang mga suntok ay naglalabas ng isang mabangis na maapoy na aura. Gayunpaman, gumanti si Li Tu gamit ang isang mas malakas na metal attribute projection.
Ang kanyang mga kamao ay nababalot sa umiikot na kadena ng metalikong enerhiya. Agresibong itinutulak ang kanyang kalaban, nagpakawala si Li Tu ng sunod-sunod na 5 umaalingaw-ngaw na suntok. Ang 5-sound Thunder Fist ay bahagyang nagkamit ng tabumpay. Habang pinapanood ang laban, pinuri ng guest instructor na si Chen Qian si Li Tu sa pagmaster ng parehong attribute projection at ng Thunder Fist sa loob lamang ng 10 araw. Sa paniniwalang hindi na mapipigilan si Li Tu, binaliwala ni Chen Qian ang tsansa ni Su Hong sa paparating na finals. Ngunit si Principal Li, na nasaksihan ang isang veteranong dojo master na tumakas sa takot sa mismong pagkakita kay Su Hong kaninang umaga, ay kumpiyansang pumusta ng 50,000 credit sa kanyang bagong bituing mag-aaral. Pagpasok sa ring para sa huling laban, mayabang na inactivate ni Li Tu ang kanyang mga metal na kadena, kinukutya ang swerte ni Su Hong sa pag-abot sa finals. Ipinagmayabang ni Li Tu na ang kanyang malawak na pangangaso ng mga halimaw ay nagpamukhang napakahina ng kanilang mga kasabayan. Kalmadong sumagot si Su Hong na dahil nakarating na si Li Tu hanggang dito, maaari na niyang ipagmalaki ang titulong pangalawang pwesto sa paaralan. Nang itanong ng galit na si Li Tu kung sino ang una, buong kumpiyansang idineklara ni Su Hong ang kanyang sariling panginibabaw, nang angakong ipapakita ang malaking agwat sa pagitan nila sa isang galaw. Tumangging umilag, diretsong sumugod si Su Hong sa paparating na atake ni Li Tu na nababalot ng kadena. Sa isang nakakasilaw na kislap, inactivate ni Su Hong ang kanyang sariling attribute projection, naganap na nilamon at dinaig ang metalikong aura ni Li Tu. Nagulat nang malaman na ang kidlat ni Su Hong ay higit na nakahigit sa kanyang metal. Isang desperadong si Li Tu ang nagpakawala ng kanyang ultimate move. Isang mabilis na sunod-sunod na 5 agarang suntok ng Thunder Fist. Hindi na tinag, hinarap ni Su Hong ang atake at gumanti ng sarili niyang nakakasilaw na sunod-sunod na atake. Hinawi ng kanyang mga kamao ang hangin, perpektong pinawalang bisa ang atake ni Li Tu habang ang nakabibinging dagundong ng kulog ay umalingaw-ngaw ng eksaktong 9 na beses. Ang Perfection Stage, 9 Echo Thunder Fist ay tumama kay Li Tu, marahas siyang pinatalsik sa kabilang dulo ng arena at agad na tinapos ang laban. Habang ang mga tao ay nagwala sa God Tier na ipinakita, isang natulalang si Chen Qian ang sa wakas ay nag-ugnay ng mga pangyayari. Napagtanto na si Su Hong ang hindi kilalang Nin Echo Genius na desperado niyang hinahanap. Nagliliwanag sa pagmamalaki, idineklara ni Principal Li si Su Hong bilang ang tunay na dragon ng Star City High No. 1. Habang pinapanood ang mga mediko na dinadala ang walang malay na si Li Tu, hinulaan ng principal na ang kanilang maliit na lungsod ay isang maliit na lawa lamang para sa isang henyo na tiyak na lilipad ng mataas sa elite training camp, sa Imperial Capital, at sa huli, sa Battlefield of the Heavens. Pagbalik sa kanyang maliit na apartment, mainit siyang sinalubong ng kanyang tiya at tiyo. Habang nakaupo sila para sa hapunan, kaswal niyang ibinalita na nakuha niya ang unang pwesto sa buwan ng pagsusulit at nakuha ang inaasam na pwesto sa elite training camp. Ang masayang pagdiriwang ng pamilya ay biglang naantala ng isang malakas na katok. Ang ina ni Linyan, isang mayaman at mayabang na babae na ang anak ay pumang-apat, ay pumasok ng walang paalam. Inilapag ang isang makapal na tumpok ng 30,000 yuan sa mesa, hiningi niya na isuko ni Su Hong ang kanyang pwesto para ang kanyang anak ang makapunta. Nang tuwirang tumanggi si Su Hong, naging malupit ang kanyang pag-ugali. Sinubukan niyang takutin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagdetalye sa nakamamatay na kalupitan ng kampo, na sinasabing ang kompetisyon ay isang gilingan ng karne kung saan ang mga mayayamang elite ay lumalaklak ng mataas na uri ng elixirs at nagsasanay ng mataas na antas ng sining na parang wala lang. Ginarantiyahan niyang si Su Hong ay matatanggal lamang o mas malala pa. Hindi na tinag sa mga banta, matatag na ipinangako ni Su Hong sa kanyang pamilya na kaya niyang garantiyahan ang sarili niyang kaligtasan. Sa matinding pag-aalala, walang pag-aalinlangang tinanggihan ng kanyang tiyuhin ang pera. Ipinagsigawan niya ang buong tiwala sa lakas ng pamangkin, saka pinalayas ang babae at pinagsarhan ito ng pinto sa mukha. Bagamat lihim na nag-aalala sa panganib, nangako ang kanyang tiyahin at tiyuhin na buong puso siyang susuportahan, at ang tanging hiling ay bumalik siyang ligtas. Kinagabihan sa rooftop ng apartment, tiningnan ni Su Hong ang kanyang holographic system panel. Nakakuha siya ng 285 martial points mula sa tournament. Alam niyang kailangan niyang maghanda para sa mga halimaw ng kampo na sagana sa yaman, kaya ibinuhos niya ang lahat ng puntos sa kanyang physical combat power, na nagpataas sa kanyang mortal frame mula 36% patungong 64%. Pagtingin niya sa kanyang mga skill, napansin niya ang isang di kapanipaniwalang bagay. Ang kanyang Thunder at Heavenly Flame Guidance Techniques ay natural na umabot sa level 2 nang hindi siya gumagastos kahit isang martial point. Nang matanto niyang kayang i-level up ng manual cultivation ang elemental skills ng kusa, ginugol niya ang buong gabi sa matinding pag-cultivate sa ilalim ng mga bituin. Pagsapit ng madaling araw, umabot sa level 3 ang parehong teknike na nagbigay sa kanya ng 3 karagdagang vitality points. Kinabukasan, matapos ang mainit na paghahatid ng pamilya, naglakad si Su Hong sa syudad habang kaswal na nakapatong sa balikat niya ang mabigat na sibat.
Bigla, isang makisig na pulang sports car ang nagdrift at huminto ng maingay sa mismong harapan niya. Nasa manibela, nakasuot ng madilim na salamin, sinabihan lang siya ni Association President Wu Lingxian na sumakay. Habang humaharurot sila sa highway patungo sa tagpuan ng training camp, nagbigay ang presidente ng isang mahigpit na babala para ihanda siya sa katotohanang naghihintay. Inihayag niya na ang kampo ay puno ng mga halimaw na sagana sa pondo at malapit ng maging rank 2. Isang nakakatakot na antas na nangangailangan ng 200 puntos ng vitality. Bukod dito, ang mga elite na ito ay bihasa na sa mga mapanirang Class U martial skills. Nanatiling kalmado si Su Hong dahil sa kanyang system space. Alam niyang hindi niya kailangang katakutan ang kanilang mga teknik. Kaya niyang agad na matutunan ang anumang Class E skill na makakaharap niya. Nang makita ang kanyang di matitinag na tahimik na kumpiyansa sa kabila ng kawalan ng background at yaman, napangiti si President Wu, na lubos na guminhawa dahil hindi na niya kailangang mag-alala na bibigay ang isipan nito sa matinding pressure na darating. Sa isang sasakyan sa kalagitnaan ng Tiananmen Mountain Range, sa likod na upuan, halatang nataranta ang ibang mga estudyante nang mapagtanto nilang pumapasok sila sa isang kilalang mapanganib na lugar na puno ng mababangis na hayop at naglalakihang rank 7 na Beast Kings. Si Su Hong naman, tahimik na umisi habang nakatingin sa labas ng bintana. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, habang natutuwang nararamdaman ang marahas at mapanilang kapaligiran ng mga bundok. Pagdating sa isang bakod na lugar, kinuha ni Su Hong ang kanyang nakabalot na sibat at sumama sa dumaraming balisang mga bagong recruit. Lumakas ang bulungan nang pumasok ang isang konvoy ng mga mamahaling sasakyan sa lot, na naghatid sa 3 pinakatanyag na prodigy ng syudad. Ang spiritual telekinetic na si Xiaoyan, ang malapit ng maging rank 2 na si Lin Xinghe, at ang may espesyal na pangangatawang si Wang Qiantuo. Bakit ba hindi normal ang mga pangalan ng mga ito tulad ni Jack o John? Kalmadong tiningnan ni Su Hong ang 3 elite, sabik na subukan ang tunay na hangganan ng mga tinatawag na henyo. Isang examiner na may seryosong mukha ang humakbang sa harap, inanunsyo ang malulupit na patakaran ng kanilang entrance exam. Ang mismong training camp ay nasa layong 30 kilometro, sa kabilang panig ng mapanganib na kagubatan. Para makapasa, may 8 oras ang mga recruit para makarating dala ang isang espesyal na token na nakabaon sa katawan ng mga lokal na mababangis na hayop. Nang magalit na nagprotesta ang mga mahihinang estudyante na hindi patas ang pagsubok at puro swerte lang, malamig silang pinatahimik ng examiner. Sinabi niya na ang pag-iwas sa panganib at pagsasamantala sa mahihina ay ang mga batas ng labanan, at oras na pumasok sila sa gubat, hindi makikialam ang mga instructor para pigilan ang pagnanakaw, pinsala, o awayan. Napangisi si Su Hong, malakas na tinawag na mga basura ang mga nagrereklamong estudyante, habang sa loob-loob niya'y nagagala. Ang lugar na ito na walang batas ay perpektong hunting ground para manghuli ng mga kasamahan niya para sa libreng martial points. Sa tunog ng buzzer, sumugod ang nagkakagulong mga tao sa gubat. Sa kalagitnaan ng gubat, agad natagpuan ni Su Hong ang 2 estudyanteng nag-aaway ng matindi para sa isang token. Dahil sa sobrang pagkadismaya sa kanilang mabagal na combat power, lumundag si Su Hong sa mga puno para maghanap na lang ng mga halimaw. Gayunpaman, agad niyang narinig ang usapan ng mga ito. Ang mayaman ay binubuli ang isa, mayabang na tinutuya siyang isang pulubi na walang kwenta ang pagsisikap laban sa yaman ng angkan. Para hindi masayang ang libreng puntos, bumaba si Su Hong mula sa mga sanga, dala lang ang isang makapal at mabigat na kahoy. Tiningnan niya ang 2 na parang mga basura lang, at kaswal na sinabing tumigil na sa pag-aaway at magtulungan na lang laban sa kanya. Nagalit sa hayagang pambabastos, sumugod ang isa sa kanila, handa na ang kamao. Subalit, sa bilis na nakakasilaw, sinipa siya ni Su Hong diretsyo sa sikmura. Ang malakas na hangin mula sa mabigat na sipa ay marahas na nagpatalsik sa estudyante, na nagpahimatay sa kanya nang tumama sa puno. Habang ang isa pang estudyante ay nakatayong paralisado at gulat na gulat, agad lumapit si Su Hong. Ikaw naman, malamig na sabi ni Su Hong, habang walang awang ipinapalo ang mabigat na sanga sa mukha ng pangalawang estudyante na may kasamang talsik ng dugo. Sa assessment center, tahimik na nanood ang mga staff sa mga kamera, habang walang kahirap-hirap na tinumba ni Su Hong sa isang iglap ang 2 mandirigma. Dahil wala sa 2 ang opisyal na nag-trigger ng kanilang distress signal, kinumpirma ng examiner na hindi pa sila tanggal. Sa kalagitnaan ng gubat, umungol ang mayaman at mahirap na estudyante habang bumabangon mula sa malupit na palo. Nakakatuwa, dahil sa parehong pambubugbog, biglang nawala ang kanilang matinding alitan sa estado ng buhay. Dahil sa pagpapakumbaba at pagkakaisa, dahil sa parehong kahihiyan, humingi sila ng tawad sa isa't isa. Kinuha ang tinapong pamalo ni Su Hong, at bumuo ng isang grupo para tugisin siya at maghiganti. Walang kamalay-malay at walang pakialam sa kanyang mga bagong tagahabol, mas lalo pang pumasok si Su Hong sa kabubatan. Hindi nagtagal, nakasagupa siya ng isang malaking kawan ng mga dambuhalang baboy ramo na may pangil. Winasak niya ang mga hayop gamit ang kanyang 9-echo Thunder Fist, ngunit agad siyang napakunot noo sa kanyang system interface. Dahil sa sobrang pagtaas ng kanyang power level,
ang mga martial points na nakukuha sa pagpatay ng mahihinang kalaban ay unti-unting nababawasan. Matapos hiwain ang ilang bangkay at walang mahanap, napagtanto niyang ang mga entrance token ay lumalabas lamang sa loob ng mga higher tier na halimaw. Pagkatapos ng kalahating oras na pagpasok sa kabundukan, sa wakas ay natunton niya ang isang high tier na Night Shadow Black Tiger. Gamit ang isang tumpak at nakamamatay na energy beam mula sa kanyang void-piercing finger, agad niyang tinusok ang bungo ng hayop at hiniwa ang tiyan nito, at matagumpay na nakuha ang basang-basang sa dugong training token. Nang masigurado ang kanyang pagpasok, itinuon ni Su-hong ang kanyang atensyon sa pag-optimize ng kanyang pagkolekta ng puntos. Kinwenta niya na ang paghahanap sa mga kalat-kalat na high-tier na target ay hindi epektibo kumpara sa paglipol ng malalaking grupo ng mas mahihinang kalaban. Itinuring ang nakamamatay na survival exam bilang isang lugar lang para makakuha ng yaman, bumalik siya at nagtungo sa labas ng gubat. Sa sumunod na mga oras, naghasik siya ng lagim. Dose-dose ng baboy ramo at isang malaking middle tier na oso ang bumagsak sa kanyang walang tigil na pag-atake. Kinumpirma niya na sa kanyang mortal frame na lagpas 64%, sapat na ang kanyang purong pisikal na lakas para durugin ang mga middle tier na hayop nang hindi man lang gumagamit ng martial skill. Pagtingin sa kanyang interface, nakita ni Su-hong na mayroon na siyang 254 martial points. May 3 oras pang natitira, kailangan na lang niya ng 100 pa para ma-max out ang kanyang physical progress. Bigla, dumilim ng nakakakilabot ang himpapawid ng gubat. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa kabundukan, na yumanig sa mga dahon ng mga sanga. Pagtingala, nanlaki ang mga mata ni Su-hong nang makita ang isang maalamat na Golden Rock Beast King na lumilipad sa itaas niya. Sa isang kaswal na pagpagaspas ng kanyang naglalakihang nag-aapoy na pakpak, nagpakawala ang dambuhalang predator ng isang nakakatakot na shockwave na sumira sa gubat, na nagpilit kay Su-hong na ibaon ang kanyang sibat sa lupa para hindi siya matangay. Binali ng malakas na shockwave ang naglalakihang mga puno na parang mga tuyong sanga na nagpilit kay Su-hong na itukod ang sibat sa gumagalaw na lupa. Bigla, isang figura na nagliliwanag ng nakakasilaw na gintong enerhiya ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Golden Rock. Ito ay si Rank 7 Grandmaster Qin Shanli. Hinarap ang dambuhalang Beast King, agresibong binugbog ng Grandmaster ang malaking ibon hanggang sa umatras ito, habang malakas na ipinapahayag sa buong gubat na hinihiram niya ang teritoryo nito para sa training camp. Namangha sa palabas ng paglipad ng walang tulong at sa napakalakas na kapangyarihan, nakatitig si Su-hong sa kalangitan. Tumibay ang kanyang determinasyon habang nangangako siyang aabutin din ang antas na yon balang araw. Samantala, sa loob ng monitoring room ng kampo, pinapanood ni Grandmaster Qin at ng 2 rank 5 na instructor ang surveillance footage. Pinuri ni Qin ang 3 elite, sina Wang Tiantuo, Lin Xinghe, at si Aoyan sa walang kahirap-hirap na pagtayo laban sa mapaniil na aura ng Beast King. Binaliwala ang mga estudyante mula sa mga ordinaryong paaralan, nagtanong si Qin kung may iba pang dapat bigyan ng pansin. Isang pinagpapawisang instructor na si Bai Mu ang tumuro sa monitor na nagpapakita kay Su-hong na kaswal na nanghuhuli ng halimaw pagkatapos mismo ng pressure wave. Pagkuha sa file ni Su-hong, nanlaki ang mga mata ni Qin sa mga imposibleng stats. Isang perpektong 100% all attribute affinity, perfection stage na martial arts, at purong physical combat power na higit sa 3,000. Ngunit, ang kanyang pagkamangha ay agad na naging takot nang mapansin ang bansot na blood ki ni Su-hong. Napagtanto ni Qin na sabay-sabay na pinalalakas ng bata ang lahat ng 7 elemental techniques. Isang landas na pinaniniwalaan ng Grandmaster na tiyak na sisira sa kanyang progreso sa hinaharap. Sa entrance ng kampo, maayos na dumating ang 3 henyo sa ika-6 na oras. Habang papalapit ang huling minuto, nagsimulang mataranta si Grandmaster Qin, sa takot na ang kanyang bagong tuklas, bagamat may depekto, na kayamanan ay natanggal na. Sa wakas, bago pa man matapos ang 8 oras, isang basang-basa sa dugong si Su-hong ang kaswal na lumabas mula sa gubat, na tuluyang nawalan ng oras habang nagfa-farm ng martial points. Kahit na mukhang kakilakilabot, wala siyang galos, at agad nakuha ng pagdating niya ang atensyon ng 3 elite, na tahimik na rumespeto sa kanyang malupit na aura at eksaktong tiyempo. Nang opisyal na matapos ang exam, binati ng isang instructor ang mga nakaligtas na trainee. Idinetalye niya ang magagandang pasilidad ng kampo, kabilang ang isang martial arts pavilion na naglalaman ng mga inaasam na rank skills. Subalit, kailangan ng contribution points para makapasok, na makukuha lamang sa pamamagitan ng magandang performance sa mga susunod na training. Itinalaga sa isang pribadong kwarto, sabik na umupo si Su-hong sa kanyang kama at binuksan ang kanyang system interface. Ligtas sa mga mapanuring mata, kinuha niya ang kanyang 354 na martial points at patuloy na ibinuhos ang mga ito sa kanyang mortal body stat. Namula ang kanyang balat sa matinding init habang mabilis na napuno ang progress bar. Nang umabot ito sa 100%, isang bagong system prompt ang lumitaw sa kanyang mga mata, mortal body 100% evolve.
Habang nagsisimula ang misteryosong physical evolution, nagsimulang magmimiga sa kulay pula ang mga mata ni Su-hong. Nang mawala ang matinding pulang liwanag sa kanyang mga mata, natapos ang misteryosong evolution. Nag-update ang system interface ni Su-hong, na nagpapakitang ang kanyang pisikal na anyo ay naging isang overlord body, kumpleto sa isang bagong-bagong spirit rank progression bar. Habang namangha sa kanyang sumasabog na bagong lakas, wala sa isip niyang hinawakan ang kanyang grade C alloy na sibat, para lamang marinig ang pag-init at pagyupi ng metal sa kanyang basta-bastang hawak. Nang mapagtanto na ang kanyang kasalukuyang sandata ay wala ng silbi, alam niyang kailangan niyang kumita ng sapat na contribution points para makabili ng grade na pamalit. Samantala, sa monitoring room ng kampo, abala si Grandmaster Qin sa pag-organisa ng isang malupit na leksyon para sa kanyang kakaibang bagong recruit. Kumbinsido na ang multi-element cultivation path ni Su-hong ay tiyak na sisira sa kanyang kinabukasan, plinano ng Grandmaster na gamitin ang paparating na night raid para marahas na wasakin ang mayabang na pag-isip ng binata. Inutusan niya ang mga instructor na lampasan ang karaniwang matchmaking at magtalaga ng isang high-rank first-tier expert na may 5,000 combat power para partikular na durugin si Su-hong. Kung masira man ang martial heart ng binata dahil sa tiyak na pagkatalo, malamig na pangangatuwiran ni Qin, ibig sabihin ay basura lang talaga siya sa simula pa lang. Walang kamalay-malay sa nakatarget na pananambang na binalak laban sa kanya, nagtungo si Su-hong sa equipment warehouse. Kinuha ang isang point calculating smart bracelet, tiningnan niya ang mga weighted vest, at kalaunay pinili ang isang 5 toneladang rig. Para maiwasan ang hindi kinakailangang atensyon, isinara niya ang kanyang jacket, na tuluyang nagtago sa malaki at mabigat na kagamitan. Papalapit sa hugis pyramid na gravity room, nakita ni Su-hong ang isang grupo ng mga trainee na nag-aabang sa labas. Nagsitsismisan sila sa pagkamangha tungkol sa pinakamagaling na henyo ng kampo, si Wang Tiantuo, na kasalukuyang nagsasanay sa loob sa 2 times gravity habang suot ang isang 3 toneladang vest. Sa pagkakalkula, napagtanto ni Su-hong na ang 3 tonelada ay sobrang gaan lang para sa kanya. Biglang naunawaan kung gaano kalakas ang kanyang bagong overlord body kumpara sa kanyang mga elite na kasamahan. Habang ang ibang mga trainee ay nag-aalangan dahil nahihiyang magsanay at maikumpara kay Wang Tiantuo, kumpiyansang pumasok si Su-hong sa gravity room. Agad na nangutya ang mga usisero, tinutuya siya sa pag-aastang matapang habang pumapasok sa malupit na silid ng walang weighted vest. Sa loob, mabilis na kinakalkula ni Su-hong ang kanyang mga limitasyon. Sa 2 times gravity, ang kanyang nakatagong 5 toneladang vest ay maglalabas ng 0 tonelada ng puwersa, isang bigat na kaya niya lang tiisin sa loob ng 10 minuto. Para ma-maximize ang kanyang grinding session, ibinaba niya ang makina sa 1.5 times gravity na lumilikha ng isang epektibong napakasakit na bigat na 7.2 tonelada. Sa labas, tawang-tawa ang mga trainee sa monitor, tinutuya si Su-hong bilang mahina dahil di umano'y nahihirapan sa ilalim ng basic 1.5 gravity nang walang gamit. Sa loob ng silid, ang napakalakas na presyon ay nagdulot ng matinding sakit sa pagpapalibot ng kanyang spiritual energy, ngunit lubos nitong pinabilis ang kanyang cultivation speed. Makalipas ang 2 nakakapagod na oras, tiningnan ni Su-hong ang kanyang system interface ng may malaking kasiyahan. Ang kanyang mga teknike sa tubig, lupa, at hangin ay lahat nag-level up at ang kanyang blood key ay tumaas sa 130. Hapon na hapo, pinatay niya ang makina at naglakad palabas sa malamig na hangin ng gabi. Agad siyang dinumog ng mga nag-aabang na trainee, kinukutya at inaasar siya bilang kulelat, na basang-basa ng pawis mula sa isang basic na gravity setting. Hindi apektado sa mga insulto, nagreklamo si Su-hong na pangit ang bentilasyon ng kanyang damit. Walang pakialam niyang binuksan ang kanyang jacket para magpalamig, inilantad ang napakalaking 5 toneladang weighted vest na nakakabit sa kanyang dibdib, at iniwan ang kanyang mga nanunuyan na nakatitig sa lubos na takot at katahimikan. Sa labas ng gravity room, nabilaukan sa pagtawa ang mga nanunuyang trainee nang basta na lang ibagsak ni Su-hong ang kanyang napakalaking weighted vest sa sahig na may malakas na kalabog. Bagamat napilitan silang aminin na disente ang pagtitiis ng 2 oras sa ilalim ng presyon, mabilis nilang minaliit ang kanyang nagawa. Matigas nilang idineklara na siya ay basura pa rin kumpara sa isang halimaw tulad ni Wang Tianquo. Sakto sa oras, lumabas ang pinakamagaling na physical genius ng kampo mula sa sarili niyang silid. Lubos na pagod ngunit matagumpay. Matapos tiisin ang nakakapagod na 6 na toneladang presyon, nilapitan ni Lin Xinghe ang pagod na bruskong lalaki, at mapaglarong hinamon siya sa isang karera sa movement room. Agad na tumanggi si Wang Tianquo, prangkang sinabi na mababaliw siya kung makikipagkarera laban sa signature rank wine technique ni Lin. Habang nakikinig sa gilid, napagtanto ni Su-hong na ang kanyang bagong overlord body ay lubhang nangangailangan ng isang high-level na movement skill. Nakakita ng magandang pagkakataon, tahimik niyang sinundan ang henyo sa wine attribute. Sa loob ng espesyal na movement training room, itinaas ni Lin Xinghe ang difficulty sa pinakamataas na level.
Habang daan-daang mabilis na projectiles ang pumuno sa silid, walang kahirap-hirap na dumausdos sa hangin silin. Gamit ang kanyang Arank Flying Swan Startling Cloud Steps, lumusot siya sa nakamamatay na atake sa gitna ng mga nagliliparang talulot ng bulaklak. Gumagawa ng mga eleganteng at magagarbong pose na nagpamangha sa mga nanonood na trainee. Nakatago sa karamihan, matamang nag-focus si Su-hong sa palabas. Nagliwanag ang kanyang system interface, mabilis na sinusuri at dina-download ang technique. Sa loob ng ilang segundo, umabot sa 100% ang progress bar nang hindi man lang nagbabasa ng kahit isang manual. Agad na na-master ni Su-hong ang isang Arank movement technique sa entry level. Gayunpaman, dahil direktang inilagay ng system ang muscle memory sa kanyang katawan, aksidenteng na-trigger ni Su-hong ang technique. Ginagaya ang magagarbong anime-esque na pose ni Lin Xinghe sa gitna mismo ng hallway. Lubos na napahiya sa kanyang sariling magarbong postura, dali-daling tumakas si Su-hong sa silid, walang kamalay-malay na nag-iwan siya ng isang grupo ng mga kinikilig na trainee na nag-akalang nagpapakakul lang siya. Samantala, nag-aabang sa dilim ng karamihan, natanaw ng mayaman at working class na duo ang kanilang target na paalis. Naghahanap ng lugar para mag-farm ng martial points, dumating si Su-hong sa Ferocious Beast Combat Room. Huminto siya para panoorin ang mga elite ng kampo na magpasikat sa mga pampublikong simulator. Pinanood niya si Wang Qiantuo na durugin ang mga beast gamit ang kanyang sumasabog na lakas, pero tunay siyang nabighani kay Xiaoyan. Ang babaeng henyo ay aktibong lumulutang sa ere, isang bagay na karaniwang para lang sa mga Grandmaster. Gamit ang kanyang Arank telekinesis, walang kahirap-hirap niyang tinalian at pinaslang ang mga high-level na Black Tiger. Nang mapagtanto na ang telekinesis ng isang spirit reader ay ang pinakamahusay na utility, tiningnan ni Su-hong ang kanyang system panel. Ang kanyang spirit stat ay kasalukuyang nasa 26.5. Para magising bilang isang spirit reader, kailangan niya ng eksaktong 100 puntos, kaya kulang pa siya ng 73.5 puntos. Sabik na magsimula ng walang tigil na pagpatay para punan ang kakulangan, inswipe ni Su-hong ang kanyang bracelet at ikinulong ang sarili sa isang pribadong simulation room. Nang mapansin na ang buong kampo ay abala sa mga nangungunang henyo, napagtanto ng dalawang stalker na ito na ang perpektong oras para umatake. Dahan-dahan silang gumapang papunta sa pribadong silid ni Su-hong at sumilip sa bintana ng observation deck para planuhin ang kanilang pananambang. Ngunit sa halip na isang madaling target, nanlaki ang kanilang mga mata sa lubos na takot. Sumigaw sila sa takot habang pinapanood ang kulelat na mag-isang nakatayo sa simulation. Walang kaba niyang hinarap ang isang napakalaking grupo ng mahigit 100 dambuhalang high-level rank 1 na mga beast. Mabilis na gumalaw sa magulong grupo, walang kahirap-hirap na iniwasan ni Su-hong ang bawat atake gamit ang mismong Arank movement technique na nakita nilang ginamit ni Lin Xinghe. Nang mapagtanto na na-master niya ang isang high-level na skill sa pamamagitan lang ng panonood nito ng isang beses, natulala ang mga stalker. Sa loob ng simulation, nagsagawa ng malawakang massacre si Su-hong. Bagamat napakunot noo siya ng ang 1-0 pinatay na beast, ay nagbigay lang ng 81 martial points. Nang mapagtanto na ang mabilis niyang paglakas ay nagdudulot ng matinding diminishing returns, walang pasensya niyang hinawakan ang buntot ng isang dambuhalang simulated scorpion at marahas itong iwinasiwas na parang isang malaking pamalo. Dinurog ang mga natitirang halimaw sa digital na alikabok. Habang pinapanood ang nakakabaliw na pagpapakita ng lubos na panginibabaw, labis na natrauma ang mga stalker. Sa isang nakakatawang pagsisikap na iligtas ang sarili, pilosopikal nilang idineklara na ang paghihiganti ay nagbubunga lamang ng mas maraming paghihiganti. Agad na pinatawad si Su-hong bago tumakbo palayo para iligtas ang kanilang mga buhay. Sa labas ng mga simulation room, napuno ng pagkamangha ang mga trainee nang lumabas sina Wang Qianquo at Xiaoyan, na may naglalakihang score na 280 at 270 contribution points. Habang nagmamadaling dumaan ang mga tumatakas na stalker sa naghihiyawang karamihan, pinagpapawisan sila habang nagsisinungaling sa kanilang mga kasamahan tungkol sa paghihiganti. Habang lihim na kinukutya ang mga walang alam na trainee na walang ideya na isang tunay na halimaw ang nasa loob pa. Isang oras ang lumipas, lumabas din ang pagod na si Su-hong. Walang kahirap-hirap siyang nakaipon ng nakakagulat na 700 contribution points, 400 mula sa kanyang massacre sa mga beast, at 300 mula sa pagtitiis sa kanyang napakabigat na weighted vest. Dumiretso sa martial arts pavilion, tiningnan ni Su-hong ang exchange catalog. Napansin na ang mga Arank skill ay nagkakahalaga ng 2,000 puntos. Iniba niya ang kanyang diskarte patungo sa mga consumable upgrade. Minaliit ng isang board clerk ang duguan na first order trainee, prangkang binalaan siya na ang isang premium tier 4 spirit focusing pill ay nagkakahalaga ng 500 puntos. Walang kurap, inswipe ni Su-hong ang kanyang smart bracelet at ibinawas ang pondo. Gulat sa kanyang nakatagong yaman, agad na nagbago ang ugali ng clerk at naging malandi, at sabik niyang ibinenta sa kanya ang isang si Rank Thunderfire dual attribute na sibat para sa kanyang natitirang 200 puntos.
Pabalik sa tahimik na dormitoryo, sinuri ni Sohong ang kanyang system panel. Ang kanyang mental power ay nasa 26.5 at mayroon siyang eksaktong 490 na naipong martial points. Sa pagkakalkula, nalaman niya na kahit sa kanyang mga naipong puntos, kulang pa rin siya ng eksaktong 25.5 puntos para maabot ang 100 threshold na kailangan para magising bilang isang spirit reader. Isinugal ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanyang mamahaling bagong bili. Nilunok ni Sohong ang gintong tier 4 na tableta, desididong punan ang huling kakulangan at angkinin ang kanyang bagong kapangyarihan. Isang alon ng malamig na enerhiya ang bumalot sa kanyang pagod na katawan, agad na pinapakalma ang kanyang mga ugat at pinalalawak ang kanyang sensory perception nang may napakalinaw na kalinawan. Pagtingin sa kanyang system interface, napangiti siya nang tumaas ng 24 na puntos ang kanyang mental power, na umabot sa 50.5. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang ngiti nang kalkulahin niya ang mga huling numero. Idinagdag ang kanyang 470 na naipong martial points, na naging 49 mental power, na nagdala sa kanyang kabuuan sa 79.5. Kulang siya ng eksaktong 0.5 puntos. Umungol sa sobrang pagkadismaya, napagtanto ni Sohong na kailangan niya lang ng 5 martial points para maabot ang threshold. Labis na nagsisisi na hindi siya pumatay ng isa pang simulated beast, nagpa siya na lang siyang matulog at kunin ang mga huling puntos bukas. Sa kabilang dako ng kampo sa equipment warehouse, isang grupo ng mga maskuladong veterano mula sa universidad ang nagrereklamo ng husto tungkol sa pagiging babysitter ng mga high school freshmen. Habang sinusuri nila ang mga dossier para sa paparating na night raid, napasipol sila sa nakakagulat na stats ni Wang Qiantuo at Lin Xing. Gayunpaman, ang veteranong naatasan kay Sohong ay nangutya sa pagkasuklam. Tinitingnan ang kakarampot na 123 blood ki ng binata, malakas na nagmura ang veterano, labis na nainsulto na atasan na mambuli ng isang basura. Lumabas si Grandmaster Qin mula sa anino, mahigpit na itinatama ang mayabang na estudyante. Inihayag niya na ang tunay na combat power ni Sohong ay katumbas ng isang Tier 1 high-tier warrior. Para iligtas ang binata mula sa kanyang depektibong multi-element cultivation path, inutusan ng Grandmaster ang veterano na walang awang durugin si Sohong. Malinaw niyang inutusan ang aatake na bugbugin ang binata hanggang sa questionin niya ang kanyang mga desisyon sa buhay, nangangako ng ganap na proteksyon at gantimpala kahit na permanenteng mapilayan si Sohong sa proseso. Mapang-asar nang umisi ang veterano, sabik na magpakawala ng lakas. Ilang minuto ang lumipas, sumiklab ang sabay-sabay na pananambang sa buong kampo. Pero dahil sa kanyang bagong lakas na mental power, naramdaman ni Sohong ang papalapit na sumasalakay sa kanyang dorm bago pa man marahas na sinipa ang kanyang pinto. Sumugod ang veterano sa silid, iwinawasiwas ang isang kumikinang nalilang energy blade. Nang hindi kumukurap, kalmadong itinaas ni Sohong ang kanyang bagong C-rank dual attribute spear, agad na nakilala ang sumasalakay bilang isang human tier 1 high-tier warrior. Ang naunang pagkadismaya ni Sohong ay ganap na napalitan ng purong, walang halong pananabik. Para sa kanya, hindi ito isang nakakatakot na pananambang ng isang nakatataas na opisyal. Ito ay isang napakaginhawang delivery service na naghahatid ng eksaktong 5 martial points na kailangan niya para magising. Gamit ang kanyang overlord body, sumugod si Sohong na may halimaw na pisikal na lakas, madaling dinaig ang nagulat na veterano at pinatalsik ito sa sahig. Nang matantong hindi sapat ang pisikal na lakas para manalo, itinaas ng sumalakay ang antas ng laban na nagsasabing ang mga labanan ay hindi lang tungkol sa purong lakas. Nagpakawala siya ng A-rank fire attribute martial art. Nagpadala ng isang malaking nag-aapoy na lilang slash direkta sa binata. Sinalubong ni Sohong ang atake, ipinadaloy ang purong, hindi pa naprosesong dilaw na kidlat sa kanyang sibat. Madali niyang hinarang ang E-rank teknike, na lumikha ng isang malaking shockwave na yumanig sa silid ng dorm. Pinagpapawisan sa kaba dahil sa di kapani-paniwalang ipinakita, mayabang na sinabi ng veterano na dahil walang alam si Sohong na anumang totoong lightning spear techniques, hindi pa rin niya maipapanalo ang laban. Totoo, wala akong alam na lightning spear techniques. Masayang sumang-ayon si Sohong, isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Pero paano kung idagdag ko ito? Kasabay ng rumaragas ang kidlat, sinindihan ni Sohong ang kanyang Heavenly Flame Guidance Technique, sabay na ipinadaloy ang parehong elemento direkta sa sibat. Ang mayabang na ngisi ng veterano ay ganap na nabasag at naging ganap na nakakaparalisang takot habang nakatitig siya sa umiikot na ipo-ipo ng apoy at kidlat, na pagtatantong nakatingin siya sa isang imposibleng mitikal na teknike, ang Attribute Fusion. Desperadong iligtas ang sarili, ibinuhos ni Bu Jingfeng ang lahat sa kanyang E-rank Blazing Slash, nagpadala ng isang malaking alon ng lilang apoy patungo sa freshman, itinulak ang kanyang sibat pasulong. Ang pinagsamang kulog at apoy ay walang kahirap-hirap na winasak ang E-rank teknike ng veterano. Ang matinding puwersa ng pagsabog ay marahas na nagpatalsik kay Bu Jingfeng paatras, na naging sanhi ng pagbasag niya sa bintana ng dormitoryo at paglipad palabas sa malamig na hangin ng gabi.
Nakatayo sa gitna ng usok at basag na salamin, umiti si Sohong ng may malalim na kasiyahan. Isang system prompt ang tumunog sa kanyang isipan, binigyan siya ng 7 Marshall Daw Value Points. Sa kanyang kabuang 477 sa bank, kasama ang kanyang 50.5 base mental power, sa wakas ay kumpleto na ang bilang. Opisyal na niyang nalampasan ang hangganan para magising bilang isang spirit reader. Sa labas sa semento, nakatayo si Grandmaster Qin Qianli na magkasalikop ang mga kamay sa likod, mayabang na pinapraktis ang matinding sermon na plano niyang ibigay sa isang talunan at napakumbabang si Suhong. Bigla, umulan mula sa itaas ang mga basag na piraso ng bintana ng dorm, na agad sinundan ng walang malay at umaatungal na katawan ni Bu Jingfeng, na marahas na bumagsak sa semento mismo sa paanan ng Grandmaster. Si Qin at Instructor Bei Mu ay natigilan sa katahimikan. Sa pagre-review ng data ng mga raid, nagpanik na iniulat ng mga instructor na tinalo ni Suhong ang veterano, isang quasi-tier 2 warrior, nang mas mabilis pa kaysa sa kung paano tinalo ng mga pinakamagagaling sa kampo ang kanilang mas mahihinang kalaban. Nang may isa pang instructor na sumugod palabas para kumpirmahin na gumamit si Suhong ng Thunder Fire Dual Attribute Fusion, tuluyang nabaliw si Grandmaster Qin. Galit niyang ipinaliwanag na ang nag-iisang tao na nakagawa ng ganoong bagay ay inabot ng 10 mahihirap na taon, samantalang nagawa ito ng batang ito sa wala pang 1 buwan. Sa sobrang pagkasabik, idineklara ni Qin si Suhong bilang isang tunay na dragon na, kung magagawa niyang pagsamahin ang lahat ng 7 attribute ay malamang na kayang patumbahin sa isang tira ang mga emperador ng 1-0. 000 alien races. Isang pinagpapawisang si Bai Mu ang nagmamadaling nagpabalik sa Grandmaster sa realidad. Pinaalalahanan siya na ang pagsasama-sama ng mga attribute ay napakadelikado at madaling masira ang hinaharap ng isang cultivator kung sila ay ma-stuck. Ngunit bago pa man magpanik si Qin sa posibleng aksidenteng pagsira sa pinakadakilang yaman ng sangkatauhan, may isa pang instructor na nagturo ng isang nakakatakot na detalye. Ginamit din ni Suhong ang purong pisikal na lakas para daigin ang veterano. Sa halos mahigit 120 vitality lang, ganap na dinurog ni Suhong ang 500 vitality ni Bu Jingfeng. Isang 4 na beses na pagkakaiba na nagpatunay na ang kanyang misteryosong konstitusyon ay mas nakahigit pa kaysa sa maalamat na barbarian god body ni Wang Tianquo. Ganap na nalula sa halimaw na potensyal ng binata na lumalabag sa mga alituntunin, gumawa ng mabilis na desisyon si Grandmaster Qin na tunay na subukan ang mga limitasyon ng halimaw na ito na lumalaban sa langit. Nag-utos siya ng isang formal na laban na iorganisa kinabukasan, kung saan direktang ipapalaban si Suhong kay Wang Tianquo at sa mga pinakamalalakas na henyo na mayaalok ng training camp. Nakaupong nakadekwatro sa katahimikan ng kanyang silid, determinado na inilaan ni Suhong ang kanyang buong 400 at 70 martial points direkta sa kanyang spirit stat. Isang malalim at kakatuwang pakiramdam ang bumalot sa kanya, na parang biglang nagkaroon ng phantom na ikatlong braso, habang ang kanyang spirit progress bar ay lumampas sa 100% mark. Nagsimulang magniningning ang kanyang katawan ng isang di makamundong liwanag at dahan-dahang umangat ang kanyang mga paa mula sa sahig. Naglalakad ng walang kahirap-hirap sa hangin, ngumiti si Suhong sa ganap na tagumpay. Sa wakas ay nagising na siya bilang isang spirit reader. Sabik na palawakin ang kanyang bagong arsenal, nagpasya siyang pag-aralan ang A-rank telekinetic arts ni Xiaoyan at ang mga offensive strike ni Wang Tianquo kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, ang mga trainee ay agresibong ipinatawag sa courtyard na may mahigpit na 1 minutong time limit. Nakatayo sa harap ng pagod na karamihan, tumawa si Instructor Bu Jingfeng, humanga na walang nahuli sa kabila ng brutal na night raid. Nang may isang bugbog saradong trainee na malakas na nagreklamo na hindi patas ang pananambang dahil inatake siya sa maselang bahagi, bago pa niya maisuot ang kanyang pantalon, walang awang binansagan siya ni Bu Jingfeng na underwear bro, na nagdulot ng tawanan sa hanay. Nawala ang kasiyahan ng humakbang si Grandmaster Qin, na nag-aanunsyo ng isang komprehensibong combat test para sa buong kampo. Idineklara niya na kung sino man ang makakuha ng unang pwesto, ay gagantimpalaan ng kanyang pagpili ng isang A-rank martial art o movement technique. Nang marinig ang pinakamalaking premyo, kuminang ang mga mata ni Suhong sa purong ambisyon. Ito ang perpektong pagkakataon para kumpletuhin ang kanyang skill set. Pagpunta sa warehouse testing grounds, nagtipon ang mga trainee sa paligid ng isang malaking Tier 2 combat power monitor. Inihahanda ang entablado para sa isang kahanga-hangang pagbubunyag, tinawag ni Grandmaster Qin ang pagkakasunod-sunod ng pagsubok. Lin Xinghe, Xiaoyan, Wang Tianquo, at sa huli, si Suhong. Agad na umalingaw-ngaw ang mga bulungan ng awa mula sa mga walang alam na manonood. Inaakalang brutal na pinaparusahan ng Grandmaster ang kulelat sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na direktang ikumpara sa 3 pinakamalalaking halimaw ng kampo. Si Suhong naman ay ngumiti lang na parang may alam. Natanto niya kung ano mismo ang ginagawa ni Grandmaster Qin. Sinasadya ng matanda na ihanda ang entablado para gulatin niya ang buong kampo. Unang sumalang si Lin Xinghe. Sa isang malakas na suntok, nakakuha siya ng base physical power na 4,013.
Gamit ang kanyang rank Cloud Hidden Gale Punch, isang umiikot na berdeng hangin ang bumalot sa kanyang kamao, na nagpataas sa kanyang huling score sa nakakabaliw na 5,642. Isang numero na umaabot sa pamantayan ng isang tunay na Tier 2 martial artist. Habang nanonood mula sa karamihan, bumukas ang system ni Su-hong, agad na na-download at na-master ang E-rank wine technique sa loob ng ilang segundo. Masaya niyang tinanggap ang libreng skill. 6 yaoyan ang sumunod. Pagkatapos ng isang simpleng pisikal na suntok na 3,253, nagningning ang kanyang mga mata sa purong telekinetic power. Gamit ang kanyang Spirit Weapon Condensation Art, nagpalabas siya ng isang malaking nagniningning na gintong martilyo at ihinampas ito sa makina. Muli, tumunog ang interface ni Su-hong na walang kahirap-hirap na kinokopya ang Spirit Reader technique sa kanyang arsenal. Habang pinapanood ang mga Elite Genius na ilabas ang kanilang mga ultimate trump card sa harap ng monitor, ngumisi ng masama si Su-hong sa mga anino. Para sa lahat, ito ay isang high-stakes na combat ranking. Para sa kanya, isa lang itong libreng, all-you-can-eat na buffet ng mga high-tier na martial arts. Nagpalabas ng isang malaking nagniningning na gintong martilyo, hinampas niya ang combat monitor. Ang kanyang score ay pumalo sa kahanga-hangang 5,742. Habang nanonood mula sa karamihan, labis na nainggit si Su-hong sa pasabog na telekinetic power. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang system na ang condensation art ay kumukonsumo ng masyadong maraming spirit energy para ma-master agad. Ipinagkibit balikat lang niya ito, ibinaling ang kanyang gutom na tingin sa kanyang susunod na target, si Wang Tiantuo. Ang matangkad na higante ay humakbang at nagbigay ng isang halimaw na pisikal na suntok, na halos pumantay sa wind-boosted technique ni Lin Xing. Pagkatapos, gamit ang kanyang signature na E-rank martial art, nag-apoy ang kamao ni Wang sa kakatwang puting apoy. Ipinakawala niya ang Bone Ghost Nether Fire Fist, hinampas ang makina para sa isang di kapani-paniwalang 7,534. Isang score na papalapit sa pamantayan ng isang rank 2 middle stage warrior. Nakatago sa karamihan, ngumisi si Su-hong habang tumutunog ang kanyang system interface. Walang kahirap-hirap na dina-download ang pinakaasam na 2,800 rank technique na libre. Sa wakas, tinawag ni Grandmaster Qin si Su-hong sa entablado. Agad siyang pinagtawanan ng mga manonood, nagbibiro na ang patay na baboy ay hindi takot sa kumukulong tubig at inaakalang lubusan niyang ipapahiya ang sarili kasunod ng 3 nangungunang prodigy. Binaliwala ang mga bulungan, lumapit si Su-hong sa monitor nang hindi gumagamit ng kahit isang patak ng martial energy. Nagbigay siya ng isang purong, walang halong pisikal na suntok. Ang mabigat na makina ay marahas na yumanig. Ang digital display ay kumislap ng 6,551. Ang buong warehouse ay nabalot sa isang tulala at humihingal na katahimikan. Gamit lang ang purong lakas, ganap na naungusan ni Su-hong ang mga nangungunang henyo. Sa karamihan, nanlaki ang mga mata ni Wang Tianquo. Ang dati niyang kayabangan ay agad na natunaw at naging malalim at mapagkumbabang paggalang. Pero hindi pa tapos si Su-hong. Pinayagang gumamit ng martial art, mabilis na itinulak ng kanyang system ang kanyang bagong ninakaw na teknike sa entry level. Kakatwang puting apoy ang sumabog sa paligid ng kamao ni Su-hong, na ikinagulat ng lahat nang makilala nila ang eksklusibong signature move ni Wang Tiantuo. Itinulak ang kanyang nag-aapoy na kamao sa monitor. Nakakuha si Su-hong ng isang reality-breaking, astronomical na 9,013. Sinasagasaan ang benchmark para sa isang rank 2 high-stage warrior. Desperadong sinusubukang tanggapin ang ganap na kabaliwan ng agwat sa pagitan nila, ipinaliwanag ni Wang Tiantuo sa kanyang isipan ang pagkatalo. Inakala niyang lihim na itinatago ni Su-hong ang isang napakalaking vitality stat na higit sa 500 na nangangahulugang ganap na marangal na matalo sa kanya. Makalipas ang isang sandali, umupo si Su-hong sa loob ng vitality testing chamber ng kampo. Ang digital monitor sa itaas ng kanyang ulo ay nagbasa ng isang kakarampot na 137. Lubusang nabaliw ang mga instructor sa labas ng booth, sumisigaw sa sobrang pagka-hysterical. Ang paglikha ng 9,000 combat power mula sa 137 vitality lamang ay isang imposibilidad sa matematika. Ibig sabihin, ang energy to damage conversion rate ng binata ay tuluyang sumira sa mga kilalang batas ng cultivation physics. Pinakalma ang magulo at hysterical na warehouse, inihayag ni Grandmaster Qin ang huling yugto ng comprehensive exam, ang actual combat rankings. Ang mga laban ay gaganapin sa isang King of the Hill Challenge system kung saan ang hindi mapag-alinlangan ng numero 1 ang kukuha ng A-rank na premyo. Bago pa man mawala ang alinggaw ng boses ng Grandmaster, kumpiyansang lumabas sa karamihan ang speed genius na si Lin Xinghe, sabik na hamunin si Su-hong sa isang laban. Kumbinsido na ang di kapanipaniwalang combat power ni Su-hong ay limitado dahil sa kanyang mababang vitality, mayabang na binalak ng speed genius na ikit at paguri na lang siya. Ngunit bago pa man magsimula ang duelo, namagitan si Grandmaster Qin.
Dahil alam ang tunay na lalim ng halimaw na kanyang natuklasan, inutusan ni Qin sina Lin Xinghe, Xiaoyan at Wang Qiantuo na sabay-sabay atakihin ang binata sa isang 3-on-1 na handicap match. Habang lubos na nainsulto ang elite trio sa tila pagmamaliit, ngumiti lang si Su Hong at mahinahong tinanggap ito. Sa sandaling nagsimula ang laban, ginamit ni Lin Xinghe ang kanyang A-rank movement technique, mabilis na lumabo patungo sa gilid para sa isang mabilis na pananambang. Ngunit nanlaki ang mga mata ng speedster sa sobrang takot nang maglaho si Su Hong, gamit ang parehong-parehong Flying Swan Startling Cloud Steps. Gumalaw ng di kapanipaniwalang bilis, lumitaw si Su Hong sa mismong harapan ni Lin. Ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Lin, siya ay nakaiwas o mas tamang sabihin, hinila pabalik ng psychic powers niyan. Agad na itinali ni Xiaoyan si Su Hong sa isang telekinetic bind, habang sumugod naman si Wang Qiantuo. Ang kanyang kamao ay nababalot sa puting apoy. Si Lin, kasabay nito, ay sumugod gamit ang kanyang binti. Iniisip na siya ay si Bruce Lee o kung sino man. Habang nanonood sa gilid, sumimangot si Grandmaster Qin, nag-aalala na hindi kayang sirain ng karaniwang pisikal na lakas ang mental control ng isang spirit reader. Ngumisi lang si Su Hong habang ipinapakita ang purong halimaw na lakas ng kanyang overlord body. Pilit niyang sinira ang psychic hold gamit ang purong lakas. Dahil sa mental backlash, napatumba pa atras si Xiaoyan, marahas na umuubo ng dugo. Walang pag-aalinlangan, kaswal na sinalo ni Su Hong ang mga atake ng dalawang baguhan, itinaas sila sa ere, at ibinagsak sa reinforced concrete, winasak ang sahig at tuluyan silang pinatulog. Nakatingin sa butas at sa kanyang dalawang walang malay na kasama, isang takot na si Xiaoyan ang desperadong sumigaw ng kanyang pagsuko. Dahil sa agad na pag-atras ng buong kampo sa takot, si Su Hong ay kinoronahan bilang hindi mapag-aalinlangan ng kampiyon. Habang papalayo sa arena, tinanong ni Grandmaster Qin kung bakit itinago ng isang henyo ang kanyang lakas ng ganoon katagal. Praktikal na sumagot si Su Hong na kung walang kapangyarihan o impluensya, ang maagang pagpapakitang gilas ay gagawin lamang siyang target. Lubos na sinang-ayunan ang walang-awang talino ng binata, formal na nangako si Qin na susuportahan siya laban sa sinumang maglakas loob na guluhin siya. Pagdating sa martial arts pavilion para kunin ang kanyang gantimpala sa unang pwesto, bukas palad na tinanong ni Qin si Su Hong na ilista ang kanyang kasalukuyang martial arts para makapagrekomenda siya ng perpektong A-rank na pandagdag. Kaswal na inilista ni Su Hong ang Bone Ghost Nether Fire Fist, ang Flying Swan Startling Cloud Steps, at ang Cloud Hidden Gale Punch. Natigilan si Grandmaster Qin, hindi mapigilang kumibot ang kanyang mata nang mapagtanto niyang wala sa pavilion ang mga sikretong family manual na yon. Hindi lang tinalo ni Su Hong ang mga nangungunang henyo ng kampo. Perpekto niyang kinopya ang kanilang mga ultimate teknike sa pamamagitan lang ng panonood sa kanila ng isang beses. Ginagampanan ang papel ng isang matalinong guro, ipinakita ni Qin ang A-rank na Flame Cage. Ipinaliwanag na ang mga control type na teknike ay napakahirap dahil nangangailangan ito ng pag-project ng spiritual energy sa labas ng katawan. Isang kakayahan na karaniwang para lamang sa mga rank 3 expert. Habang nanonood ng demonstrasyon, umilaw ang sistema ni Su Hong, agad na dina-download ang premium na teknik. Ginagampanan ang papel ng isang mapagkumbaba at masunuring estudyante, sinadyang magpanggap ni Su Hong na sumuko, sinasabing ang teknike ay masyadong mahirap para sa kanyang kasalukuyang antas. Hindi alam na kinopya lang ng binata ang skill sa mismong harapan niya, tumango si Grandmaster Qin sa lubos na pagsang-ayon, labis na humanga sa kawalan ng kayabangan ni Su Hong. Biglang nag-buzz ang telepono ni Qin. Ito ay isang instructor na sinusuri ang mga tournament lob, desperadong nag-uulat na si Su Hong ay nakasuot ng weighted vest sa kanyang brutal na 3-on-1 na laban. Natulala, pinahubad ni Qin sa binata ito. Isang magalang na clerk sa pavilion ang nag-alok na itago ang jacket para sa kanya. Kaswal itong inabot ni Su Hong na may bahagyang babala na medyo mabigat ito. Sa sandaling iniwan ng tela ang kanyang mga kamay, ang 5 toneladang bigat ay bumagsak na parang palihan at tuluyang winasak ang mga baldosa ng pavilion. Pinagpapawisan ng husto habang nakatingin sa butas, napagtanto ni Grandmaster Qin na ganap na pinuksa ni Su Hong ang mga nangungunang henyo ng kampo, habang nagdadala ng bigat na katumbas ng isang buong truck. Isang mapanlinlang at oportunistang ngiti ang gumuhit sa mukha ng matanda. Agad siyang nagpasya na dalhin ang kanyang humanoid na halimaw sa Yang City upang hamunin ang kanyang karibal, si Grandmaster Jiang, at lokohin ang lalaki para makuha ang kanyang pinahahalagahang A-rank na Thunder Spear Technique. Kinagabihan, tinawagan ni Qin si Grandmaster Jiang para ihanda ang bitad. Mayabang na tinanggap ni Jiang ang hamon, ipinagyayabang na ang kanyang berdeng buhok na prodigy, si Lin Chanfeng, ay nagtataglay ng Wood Spirit Body at umabot na sa rank 2. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumingon si Zhang sa kanyang elite na estudyante na may seryosong ekspresyon. Sa pag-aakalang nagdala lang si Grandmaster Qin ng isang mahinang estudyante para makakuha ng karanasan, inutusan ni Zhang si Lin Chanfeng na huwag manalo ng masyadong madali. Sinabi niya sa binata na umaktong para itong isang mahirap at pantay na laban at manalo ng bahagya, para lang hindi mapahiya si Grandmaster Qin.
Kinabukasan ng hapon, lumipad si Grandmaster Qin papunta sa kampo ng Yang City, ibinaba si Su Hong sa sementadong bakuran. Lumabas si Zhang upang salubungin sila, umaasang isang mabangis na katunggali, ngunit nalaglag ang kanyang panga nang ipakilala ni Qin si Su Hong bilang isang hamak na rank 1 early stage spear user. Tiningnan ni Zhang ang kanyang matandang karibal na may lubos na di paniniwala, iniisip kung si Qin ba ay tuluyan ng ulyanin. Sa loob-loob, nagsimulang magpanik si Zhang, iniisip kung paano niya utusan ang kanyang rank 2 prodigy na magpanggap sa isang pantay na laban kontra sa isang mahinang rank 1 na estudyante nang hindi ito aksidenteng napapatay. Hindi man lang natinag sa kalituhan, lubos na kumpiyansa sa naglalakad na nuke na nakatayo sa tabi niya, sinabihan ni Qin si Zhang na magmadali at simulan na ang laban para makauwi sila sa oras para sa hapunan. Ang Underground Fight Club ng Yang City ay siksikan sa mga sabik na manonood. Sa sandaling tumapak sina Grandmaster Qin at Su Hong sa sahig ng arena, nagsimulang maantyaw ng malakas ang mga manonood. Nang maramdaman na ang challenger mula sa Star City ay isa lamang rank 1 early stage na baguhan, kinutya nila siya ng walang awa, ipinagyayabang na kayang durugin ng kanilang rank 2 prodigy, si Lin Chunfeng, ang bata na may isang kamay na nakatali sa likod. Nakatayo malapit sa viewing platform, si Lin Chunfeng ay pinagpapawisan ng husto, hindi sa takot, kundi sa matinding stress sa pag-iisip kung paano magpapanggap sa isang dikit na laban nang hindi aksidenteng napatay ang kanyang marupok na kalaban sa isang hampas. Lubos na kumpiyansa sa isang perpektong panalo, binigyan ni Grandmaster Jiang ang kanyang matandang karibal ng pabor. Magiliw niyang inalok si Su Hong ng isang karagdagang rank na teknike na kanyang pipiliin. Kung sakaling manalo ang binata, sabik na nagpasalamat si Su Hong, halos naglalaway sa ideya na magdagdag ng isa pang premium skill sa kanyang lumalaking koleksyon. Nang sa wakas ay nagsimula na ang laban, napansin ni Lin Chunfeng na walang dalang armas ang kanyang kalaban. Nang kaswal na binanggit ni Su Hong na hindi niya kakailanganin ang kanyang sibat, maling inakala ni Lin na purong kayabangan ang pagpapakitang gilas nito at sumugod gamit ang kanyang espada. Walang kahirap-hirap na lumabo si Su Hong para makaiwas gamit ang kanyang Flying Swan Startling Cloud Steps. Nang mapagtantong may A-rank movement teknike ang binata, nagseryoso si Lin, ginamit ang A-rank na Wood Prison. Makakapal at berdeng baging ang sumulpot mula sa mga baldosa, agad na pumulupot kay Su Hong. Naalala ang babala ni Grandmaster Qin tungkol sa kung gaano kahirap sirain ang mga control teknike, nagpasya si Su Hong na subukan ang kanyang Overlord Body. Sa isang kaswal na pagpapakita ng purong-purong lakas, winasak niya ang A-rank na hawlang gawa sa kahoy at naging ulan ng nawawalang berdeng liwanag. Gulat na hindi man lang tumagal ng isang segundo ang kanyang bitad, naglagay si Lin ng Wood Evasion Barrier, saktong-sakto para saluhin ang pasugod na suntok ni Su Hong. Ngunit ang purong pisikal na lakas ng binata ay tumagos sa makakapal na baging, nagpatalsik pa atras sa rank 2 prodigy sa buong arena. Habang sumisigaw ang mga manonood sa di kapanipaniwala, nag-astang mayabang si Lin, at sinabihan ng mga plasikong mayabang na linya ang litong si Su Hong. Pinayuhan niya si Su Hong na sumuko na. Bago pa man mag-alala si Su Hong sa mga salitang iyon, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malaking umaatungal na hawlang apoy ang sumulpot mula sa sahig, ikinukulong si Lin sa loob ng isang maliit na impyerno. Sa viewing platform, tuluyang nabaliw si Grandmaster Qin, sumisigaw sa gulat na na-master ng kanyang estudyante ang isang control technique sa isang gabi lang. Galit na hinawakan ni Grandmaster Jiang ang kwelyo ng kanyang karibal, hinihingi malaman kung saan nanggaling ang fire attribute, at kung bakit labis na nagulat si Qin sa isang teknike na diumanoy itinuro niya sa binata. Sa ibaba ng arena, isang takot na si Lin Chunfeng ang desperadong hinarap ang kanyang katotohanan. Habang pinagpapawisan sa loob ng nag-aalab na bitag, mayabang niyang idineklara na imposibleng mapanatili ng isang rank 1 ang isang control cage, at sabay na gumamit ng offensive teknike. Tumpak. Ngumisi ng masama si Su Hong, pinagliyab ang kanyang kamao ng nagbabagang puting apoy ng Bone Ghost Nether Fire Fist. Sumugod si Su Hong, perpektong ginagamit ng sabay ang dalawang A-rank na sining. Desperadong naglagay si Lin ng isa pang Wood Evasion Shield. Bumagsak ang nag-aapoy na kamao sa dibdib ni Lin, marahas na pinatalsik pa atras ang prodigy ng Yang City sa sarili niyang wasak na depensa, umuubo ng dugo bago pa man tumama sa lupa. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod.